subukan mo para malaman mo. Pag-isipan mo maigi. Kasi yung planning, sa totoo lang, kasi di ba nung una, we started this with the intention of having some extra money, di ba? Something extra income. Ngayon, sobrang yayaman nyo na. Hindi pa. Pupunta pa lang tayo doon. There will be sacrifices. For example, yung family mo, may mga times na hindi ka makakapanood ng kunwari whatever program kasi may wedding ka, yung mga ganun. So you have to weigh in ano yung importante. Maintain a good relationship with the suppliers. Yun. Kasi mas nag-work pa rin yung word of mouth. Kesa yung any advertising. So kailangan mahal mo siya eh. Yung passion mo, whatever happens, nandoon yun eh. Parang yung skills kasi matututunan mo siya along the way when you observe people. Pero yung willingness, yung passion, yung love mo for what you do, di mo siya matututunan eh. Along the way, you realize na as a planner, hindi ka lang kumikita eh. Yes. You're considered as a part of a milestone of someone. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marby de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang isa sa mga sought-after wedding planner sa Pilipinas. Nox. Di ba? Please all welcome. Yan. RB, Abby, and Cece. Yun. Yeah. Ayan. Introduce nyo muna self nyo. Yan. Ikaw muna. RB. Hi guys, I'm RB. Ayan. I'm Abby. A-B-B-Y. Pagkaiba kami. Ibang person. Iba kaming... Kailangan natin i-settle once and for all na magkaiba kaming tao. And Cece, of course. Yes. Yeah. Isa-settle ko rin yung Cece or CC. CC. One person din One yun. person So, din pwede yun. akong lumingon kahit ano doon. Kano mo ang mga Nicolas brothers? Self-proclaimed cousins ko yan Cousins. sila. Yes. Cousins. Ay, kasi Nicolas ka rin, no? Yun. Paano nag-start yung Kiss the Girl? Kasi parang friend kayo dati pa, di ba? Or paano ba? Hindi ko alam kung anong history ng Kiss the Girl eh. Kasi parang isang bagsak, 4 kayo eh. Yes. Di ba? 4 kayo kaagad. Kumbaga, isang team kaagad nung time na yon, di ba? Pero paano nyo sinimulan yung gusto kong maging wedding coordinator tayo? Go, Abby. Nag-start kami 2011. So, mag-office mate kami 3. Office mate kami. As in normal office. Corporate. Yes. Corporate girls kami. Shocks, age 9 reveal. to 6. 9 to 6. 9 to 6. Si Cece HR namin, nasa client relations ako. Si RB, social media manager namin. Ganon. Yes. So, completely different siya from events or wedding industry vibe. Pero back then, I was planning my wedding. Akin lang. Oo, sa'yo lang muna. Wow. Ibig sabihin, I was planning my wedding. Pero meron akong coordinator, ganyan. Tapos, Sino coordinator mo ng wedding mo? Si Tofi. Si Tofi. Yes, si Tofi. Shout out kay Tofi. Tofi, Send Stars. 10 stars, Tofi. So, sobrang legend na pala si Tofi. Yes. Super. So, si Tofi nun. Tapos, since lahat kami taga-South, tas kami din yung nag-click talaga. Kami yung kumakain Lunch sabay buddies. every lunch time. Tapos pag uwian, sabay kami ni Cece. So, alam mo yun yung nakuha lang sa, kaya din natin yan. Kaya din natin yan na gano'n. Tapos parang si Cece kasi parang kakasal din niya yung sister mo, no? Yes. Na ikaw nag-host. Oo. So parang nag-start lang siya ng gano'n. Tapos alam mo yun, gipit kami sa pera. Sayang. Kaya na, sana weekend lang naman yung mga kasal. Kaya natin yun. Tapos yun, parang nag-meet lang kami sa Mary Grace. May dalala akong Alabang. mga wedding magazine. Hanap-hanap lang kami ng wedding name. Pero kinasal ka na nito? Hindi pa. Planning pa rin. Yes. Kumbaga parang, kinuha mo na si Tofi, pero sa inyo, gumagawa kayo ng sarili nyong... Oo. Pero, alam niya. Alam ni Tofi. Nagsabi kami
kay Tofi na, uy, Tofi, magtatayo kami ng Tapos minute namin si Tofi. Si Tofi ang aming pinakaunang mentor. Oo. Naman siya. So, very helpful siya kasi siya yung nagbigay sa amin ng mga tips kung anong gagawin. Ganon na wala namang puot. Oo. Kilala naman si Tofi. Sobrang bait naman talaga. Nag-share talaga siya ng ng best practices. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Gusto lang namin kumita ng extra pag weekend. Pag weekends. Kasi nga, di ba, ang inisip namin, ang kasal, Sabado-Linggo lang. Sabado-Linggo lang. Pero hindi nyo alam, yung trabaho ng coordinator, buong buwan. Oh my God. Buong taon. Buong taon, di ba? Yes. Kumbaga, Pag nag-book sa yung kliyente kasi, next year yung kasal niya, kausap mo na siya all the way. Yes. Hindi lang naman is yung kliyente mo sa next year. Madami yan di ba? Yes. So, paano yun? Paano nyo nasabi na, kailangan ko nang mag-full-time dito sa Kumbaga, kumikita na ba kayo dun sa Kiss the Girl or hindi pa? Hindi pa. Oh my God. Wala. 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 Ako yung unang nag-full-time sa amin. Well, nag-start kami 3. Tapos, naging 4 kami at some point. After nung wedding ko, which was 2012 noon. Nasabi ko, mag-baby na kami. Kaya dapat may fourth backup. person. Kaya pumasok si Cha. Si Cha was my friend since high school. Hi, Cha. Sendstars. Tapos, Sendstars. nung first, kasama na ba natin si Cha? First wedding? First wedding. First wedding, kasama na din namin talaga siya. So, kumbaga, part na rin talaga siya nung beginning pa. Yes. Beginning pa lang. So, kung 2011 kayo nagplano, kailan kayo nagkaroon ng sarili nyong kliyente? Kasi 2012 yung wedding mo Ibig sabihin may kliyente na kayo na coordination na siya. Pero baka wala pang 10. Wala pa. Wala pa. Pagpalo ng March 2012, wala. Nung nakapag-conceptualize kami ng name, Oo. and then nag-put up kami ng page, for some reason, kumalat siya sa WOW. Yeah. Kasi nag-promo kami. Di ba? Oo. Nag-promo tayo nun. So, nagkaroon kami ng clients. So, parang naka-4 yata kami or 5 nung that same year. Same 2011. year. Galing. Pero wala kaming kinita no. Wala kayo. Wala. Abonado pa yata Hello, kami nun. weddings at work. Thank you so much. 4. Tama. 4. Yes. Pero ang bilis Yes. Nagtayo kayo, nag-put up kayo ng name, tapos may kliyente kagad kayo. July. So, malaman kung magkano yung Ayun nga, starting rate ayan. namin. Kasi knowing WOW before, Price review. 'di ba? Medyo tight yung Yes. ibang couple diyan. Parang July Dati, kami nag-start yung talagang pinaka-conceptualization namin. Pero yung official wedding namin, September. September. Yes. Magkano yung rate yung unang wedding? 2,500? Hindi naman. 5,000. 5,000. Pero may hosting na yon. May hosting na. May host na. Plus 2,000. Plus Plus 2. 2,000. So 7. Yes. Oo. Yun na yun. Tapos, 4 kayo. May kasama pa kami. 5 kami nun. Bali 5. So, tigo 1,000 pesos. Maggagas kayo. Yun. Di ba? Kakain Pero kayo. kasi in our heads, nung nagsa-start kami, akala namin kaya naming 3. Kayong 3. Kasi para ako yung bride manager, si Abby sa church, si Ceci sa reception. Ganun lang. Akala namin ganon. Ganon. Tapos nung palapit na, ay hindi natin kaya. So nagre-informs kami ng mga tao. So, yung first wedding niya, naging 5 kayo? Yes. Yes, yun. Tapos, kamusta yung unang wedding niyo? Ang saya. Masaya siya. Kasi, Masaya. Excited. Naalala niyo pa kung sino yung bride? Yes. Donnie and Paula. Don and Paula. Yes. Tapos, saan yung wedding nila? Sa sa Santa Rita de Casia, tsaka sa Ibarra. Patio Ibarra. Pati Ibarra sa saan ba QC. yun? QC. Saka masaya din yun kasi yung suppliers na naka-work namin, sobrang helpful. Sino-sino yung mga supplier na nakasama niya? Si Osep and si Mimi at that time, tsaka si Sansan and Archie. Altex. Altex. Yes, sila pa. So, Wow. at Super that, supportive sila sa atin, di ba? Hindi nila kami dinusta kasi Dinusta. parang Bago, sino sila? bago. Parang ganon. Wala. Walang ganon. Coordinator na Walang to. ganon. Wala. Galing. Tapos maayos naman yung wedding. Tapos paano nyo naisip na, yun nga, kailangan ko na talagang kailangan nyo na lahat mag full-time dito sa anong year yan? Parang sa akin, after 2 years. Ako, 2013 Ay, mali. ako 3 years pala ako. Siya yung nauna Feb 2013 ako nag-full-time. Full-time. Nung parang yung puso namin, I will speak for everybody, na parang
wala na dun sa corporate job. Yeah. Oo. Nandun na sa events. Sa events na. Yan na. Parang sign na siya. Oo. Yun gano'n nga, no? Parang kahit sino naman kasing tao na mapunta sa wedding, ang saya kasi every week may party ka. Yes. Di ba? Yun yung maganda doon. Tapos, puro happy vibes, walang kaaway. Kasi, di ba, gathering eh. So, nakaka-hook talaga. Yes. Kaya nga ako noon, parang nung nag-advertising ako, nag-film ako, mabalik pa rin ako sa wedding. Nag-advertising pa ako bago, kasi at some point, naghiwa-hiwalay din kami. Nag-resign kami from the Kahit nasa company. wedding na. Nag-advertising pa ako. So, for nagpi-freelance 6 ka months. pa? Hindi. Job pa rin. Job pa din. Ako yung pinakahuling nag full-time. 2014 ako nag full-time eh. 2014. Yes. Ano ba yung year ng peak ng KTG? Ew. Yung talaga hindi nyo nakakaya magtrabaho at gumugulong 2014. 2014. Oo, parang- So, lahat kayo, ganun. full blast na. Full blast na. Tapos, ilang wedding na kayo niyan? 3? 4? In a day? In a day? Hindi that time? naman. Isa-isa pa lang din. Sa isa pa. 1, Sama-sama 2, kami. pag kailangan. Pag kailangan. Pag kailangan. Pag 1, 2, peak season. 3. Oo. 3 pag todo. Paghahaman. pag kailangan. Ganun. Oh. So, pero may time kasi na 4 kayo, di ba? Yes. Dati, di ba? Oo. Nung bago mag-pandemic, lahat tayo talagang, nun eh. Ang lakas ng, Muulan ang lakas ng salapin. events nun eh. Oo. Oo. Nung time na yun. So, yun nga nakakatuwa, no? Kasi, sa tagal nyo bang, sa dami nyo na bride na coordinate, tsaka na groom, meron bang tumatak sa inyo na yan na eh. Yung word nila tungkol sa love, parang gano'n. Dami. Oh, to be honest, isa yan sa mga medyo nahirapan Nahirapan kami. kayo. Kasi kailangan mo siyang balikan Oo. na parang iba-iba naman kasi yung parang how weddings were 10 years ago versus yung mga weddings ngayon. Oo. So talagang, sino ba tong ganito? So talagang nag-backtrack kami dun sa talagang memorable sa amin ng mga weddings, sa memorable sa amin ng mga couple, ganyan. So, sino yung memorable? Ano yung memorable wedding nyo? Worst, happy, or sad? May binaril ba? Wala pa naman. Wag natin pabuhin doon. Pero siguro sa akin hanggang ngayon, yung pinaka-memorable ko pa rin is yung first wedding na hinandle ko as lead. Lead. Oo. Ano nangyari? Si Mau and Jamie. Bakit? Sobrang love? Kasi, well, din sila, parang taga-south lang din. Pag mag-meeting kami, doon lang din sa area. Tapos parang pare-pareho kami ng vibe. Chill lang. Actually, no time na nun, yung groom yung mas hands-on. Mas kausap ko yung groom kaysa sa bride. Yes. Tama, oo. Mas siya yung nakakaalam ng details. Dati ganun pa yung mga groom no? Medyo OC. Hindi, mas ngayon? ngayon, mas bihira Bihira pa rin na, mas detailed yung groom. Mas si Mau yung nakakausap ko pag wedding stuff. Parang nakaka-shock pagka yung groom, no? Masyadong OC sa wedding. Hindi naman. Hindi na, parang na-gets ko na. Oo. Love Pero alam ba? yun. Diba? So, ganun ba yun? Pagka yung groom medyo, sa wedding, tas yung bride, hindi masyado. So, sino yung OC, yung groom? Parang ganun. Oo, yung groom. Parang kasi gusto nilang ma-relieve yung stress from their bride. fiancé. That's why they're taking over the planning. So, yun. Parang yes. More. So, Love yun. Anong nangyari doon sa wedding mo na first na ikaw yung nag-lead? Nung time na October yun eh. October 7. So, parang ganun. Kung sino yung lead, siya yung bridal manager. So, nung time ako yun. So, may picture pa nga kami ni RB na nagchichismisan kami sa church na tumigil yung pare, tumingin sa amin. So, parang, ganun level. Memorable siya kasi actually, naalala ko ibang details may pa-butterfly sila, gano'n. Basta super happy lang ng... Super happy ng vibes. Saka siya, parang musician kasi sila. So may band sila. Diba? Basta nice. yun, simple lang naman yung wedding eh. Pero tanda ko, pati yung ang bait ng parents nila, lahat, gano'n, no? ng family, helpful. Kumbaga, sobrang chill lang yung nangyari. Parang walang hassle nung wedding na yun. Oo. Tapos yung pa yung first time mong yung manager. Na-handle mo siya, di ba? Sa inyo, Sese, RV, meron ba? Mas memorable? Sa akin, well,
maraming memorable. Definitely. Pero parang siguro for me, ang tumatak talaga sa akin yung destination wedding sa Palawan. Wow. First time ko sa Palawan, si Matt and Alex, hi. So, sila, based abroad. And then, first time ko sa Angkla, sa El Nido. So, it was raining nung few days before the wedding, pero no wedding, perfect yung weather. Angkla staff were like super helpful. And first wedding din doon. So, parang everybody just helped each other. We were working bayad. Parang sobrang gaan talaga. Sobrang gaan ng trabaho. Basta parang everything went smoothly and si Matt and Alex became my friends after. So, galing. yun. Hindi dahil for anything, no? But because of the destination, of the memories. Pero lahat ng clients ko, mahal ko. Love you guys. Pero yun nga, di ba, pagka destination talaga, hindi mo makakalimutan eh. Oo. Kasi unang-una, mahirap gawin ang destination wedding. Totoo yan. Sobrang hirap gawin. Yes. Di ba? Totoo. So, in a way, na maganda siya kasi nagiging core memory siya. Tapos, paano ba? Yun nga, hindi mo makakalimutan din yung couple mo. Although wala namang hassle sa inyong dalawa ng couple, pero yung hassle dun sa trabaho. Tapos pag na full off mo, na sobrang ganda, sobrang iba yung fulfillment, di ba? Yes. Sa akin, yung pinaka-memorable, yung first din, pero sila kasi first na nag-book sa amin. Si Sherwin tsaka si Achi. Kasi at that time, sorry, an age reveal na to. Sobrang big deal kapag sa sa Palazzo Verde ka kinasal. So kaming lahat parang, saan yung wedding nyo? Sa Palazzo Verde. Parang kami, wow. Palazzo Verde, ano yun? Pa siya. Fernbrook pa yan. Fernbrook pa siya, diba? So parang kami lahat, wow, Fernbrook, parang big time. So lahat kami, minute namin yung couple. Tapos parang, nag-isip kami, ano ipe-present natin? Wala naman tayong portfolio. Pero talagang nagtiwala lang sila. Tapos parang para sa akin, yun yung memorable. Kasi friends ko pa rin sila. Tapos nakikita ko yung anak nila, lumaki na. Pero alam mo yun, parang pag naalala mo na yung tao na wala kang anything, pero nagtiwala sa iyo. Oo, nagtiwala siya sa iyo. Yes. Naiyak ako nung bridal march niya. Ako din. Ganon. Oo, Ganon yung attachment. level. Noon, lahat kami nandun. Oo. Unlike now. Pero ngayon ba nagsasama-sama pa ba kayo sa bihira recent times. So, kalimbawa, kahit isa lang yung wedding, kung nagpapahinga kami. Or nagmi-meeting kami. Yes, ganda. Although, nag-start kasi na ganon yung setup nung nag-pandemic. Kasi before, parang pagka sama-sama pa rin. Nakikita mo naman yun noon. Maganda rin, sa family, pahinga, no? Hindi, kasi nun parang, syempre, nung pandemic, paano pag, pag may isang paano pag nagkasakit? nagka-COVID ka, di ibig sabihin, may COVID na din ako. Walang sasalo ng isang wedding. So, dapat isa-isa lang yung labas namin. Tapos hanggang nasanay na kayo na, okay pala, pag ganun, Nice. Ano yung syempre, yung mga coordinator, may mga kit yan, May mga kit kayo laging dala. Kasi, kwento ko lang yung experience ko dyan, Shoot ako sa Pampanga. Ang coordinator namin, sila Voltaire. Tumalon ako dun sa parang may butas yata, parang may kanal. Pagtalon ko, nabiyak yung pantalon ko. Tapos wala akong short sa loob, as in brief lang. Nakatingin sa akin lahat yung syempre, entourage nandun, sa labas kami nag-shoot, tsaka yung Ganun ako. Takbo ako kay Voltaire. Voltaire, may problema ako. May pants ka ba dyan? Walang kasya sa'yo. Kasi, di ba, medyo, sila, babae, tas medyo lalaki yung pero medyo, sobrang payat ko kasi dati. Parang extra small yata yung pants ko. Wow, sana all. Extra small. Ganun talaga. Parang 23 lang yata yung bewa ko. Grabe yun. Hindi naman. Tapos yun, parang pag sabi niya, sige, tayo sa CR. Pinaubad yung pants ko, tapos tinahi nila. Sabi ko, ang galing marunong kayo magtahi. So, nakapag-shoot ako. Kaso nga lang, hindi na ako makayok or syempre, tatakot na ako. Kayo ba? Ano ba yung kit na hindi nyo pwedeng maiwan sa wedding? Bukod sa makeup kit. Bukod sa makeup kit. Tsaka sa sewing kit. Ngayon, nagdadala na ako sewing kit That's good. Oo, kasi lagi na ako nasisiraan ng pantalon Kasi malaki na yung ko yung hita ko Malaki na yan. Ako pagkain. Pagkain talaga. Pagkain. Yes. Lagi ako may chocolate. So, minsan si Abby, pag nagugutom siya, bubuksan niya yung bag ko. Alam niya kasi doon lagi may pagkain. Automatic yun. May pagkain si RB sa bag.
Saka kasi, di ba, si bride or si groom, Yes. hindi nakakain yun. Oo. So, minsan parang, Arbs, may candy ka ba dyan? Or Oo. meron kang biscuit. So, lagi ako may ganon. Or mga energy bar. So, feeling ko yun. Kasi hindi mo alam minsan sobrang busy mo, tapos parang makakalimutan mo kumain. Lalo na sa atin, di ba? Hindi tayo Oo. makakain. Tapos kayo pa coordinator, yung crew meal nyo, ibibahagi nyo pa rin sa ibang tao pag kulang. Yes. Di ba? So, yun yung masakit di ba? Kumbaga, yung head count, tama naman yung head count nyo, pero minsan may driver na sobra or something. Yes. So, hindi natin maiwasan yun di ba? So, maganda yun pagkain Oo, pagkain. Hindi talaga mawala yun sa Oo, hindi talaga. Tsaka parang siya parang yung nilolook forward mo siya. Kasi parang ako, okay, makakain ako ng chocolate, nakalakad na yung bride. Yung parang gano'n, yung parang reward mo siya. Ito na yung lunch ko. Ito na yung lunch ko, ganyan, di ba? Ayun. Kayo? Mighty Band. Mighty Band. Bakit Mighty Band? Parating may nasisiraan ng sapatos. Lalo na ng pandemic. Oo, Yes, grabe. so, Kasi yeah. tagal nilang As di in. nagsapatos eh. Ako nga, no? Tama. Mighty Band. Oo. Lumutong Hello, na lahat Mighty ng sapatos nila. Mighty Band. Baka naman. Send naman, Send pa-Mighty stars. Band naman kayo. Pero okay yun, Lalo na yung mga takong. Di ba? Pagka na, pigtal. Oo. Pagkalakad, Mm, may naiwan, Naiwan. naswelas, ganun. Mighty Band. Oo Mighty nga, Band. Hindi ko naisip yun, Dadala na ng Mighty Ayan, Band. dagdag mo na yan. Dagdag ko na sakit ko yan. Kasi, Ako, in recent time, parang laging walang dalang angpaw yung mga tao. So, Angpaw? lagi kaming may angpaw sa stash namin. So, sa'yo ko pipila pagkatapos. Pwede. Walang laman yun. Walang laman. Oh, Walang bibigyan laman ko lang. sa'yo, Dapat abitin may mo sa akin, laman. may laman. Wala eh. Mali Pero yun. parang feeling nila, ay, ang galing, may angpaw kayo. Pero Oo. nangingi sila. So, ibig sabihin, na-assume nila na meron. Oo. Tapos pag nagbigay, ay, ang galing, may angpaw. So, apart from the office supplies, parang angpaw, I think, is something na hinihingi na ngayon kasi practical na din yung mga Practical tao. na No? nila. Hindi na masyado nagbibigay ng rice cooker or ng Oo. mga, whatever, plancha. ganun. Plancha, pinggan, Yun. picture frame. Parang yun ang tanggap nyo nun, ha? Ganun naman ganun naman pagka di ba? Yung arenola, ang tag doon? Kasi swerte daw yung arenola. Hindi ba nalagay, parang pag arenola na may lamang Pera. Pera. Oo. Ano, Pero hindi ko ano pa yan? Ihiya mo sa gabi yung pera. Baka nga. Di ba? Pero galing chocolate, Mighty Band, ampaw. Hindi ko naisip yan Di ba? Ako parang pag-aalis ako, kailangan ko lang yung yung hindi nawawala sa kit ko, yung sakit na ulo, yung white flower. Kasi ako SD editor Oo. So, kinaamoy-amoy ko siya lagi pagka yung medyo crunch time na. Pagpalapit na pala kami. Pag malapit na, yan. Pag ninisa-isa na ako nung planner, yung coordinator. O, hindi ka ilang naman minutes namin po. fina-follow up. Kami Ah, pa kayo hindi, kami pa kayo mahihiya. Kasi ang bilis mo eh. Oo, Pag di- tumayo ka na, ibig sabihin, ay tapos na si Marvy. Hindi ba tayo nag-games pa tayo? Yun naman yun. Kasi nga, ayoko din naman makahassle. Kasi before talaga, naka-experience ako na talagang, nakakaya Nakakaya sa part ko. So, kaya naman i-stretch ng host or ng coordinator, kaya naman yan. Pero ako, kung maaari, itatapusin ko siya ng bago yung time. Kung 8:30 yung time, 8 o'clock dapat tapos na ako. Parang ganun. Sana ganun din kayo, guys. Sana all. Sana all. Sana Hindi na nga all. ako nagsalita. Eh, sa akin parang kung anong, kaya pa naman pagandahin yan pero pwede mo naman gawin after Diba? At Tama. least, yung best mo, nalagay mo na doon, maganda naman siya for sure. Lahat naman ng SDE, maganda yan Wala namang pangit na SDE. Diba? So, yung iba lang kasi, feeling ko kaya nagkakaroon ng delay, minsan may problema sa laptop or something. Yan. Wedding tayo na gano'n. Oo, diba? Oo. Yung sa Pernbrook yata rin yun. Sa Light of Love. Yes, Tapos, parang nasa ibang, sino ba yung mga CJ yata, nasa ibang wedding hall noon. Tapos basta may iba pang mga videographer friends ka na nagpunta dun na, nandun na sa tinutulungan. likod mo kasi nga yung laptop mo yung dinadasalan na natin. Parang pinapaypayan. Kasi yung laptop ko before, pag uminit, sobrang bagal. Oo. So, ganun yung nangyari. Yes, natandaan ko. Pero yun nga, na-stretch naman, na-play naman. Pero yun, mga ganung bagay siguro, understandable. Di ba? Yan. So, yun, ang dinadala ko, ano ba? Ngayon, hindi nawawala sa bag ko yung gamot. Advil, tsaka Diatabs. Lagi kami may ganyan. Di ba? Kompleto na rin. Kompleto na naman rin, yan, no? oo. Di ba?
Tsaka ano pa ba? Tsaka yung fan. Jisoo Light. Yan. Jisoo Oh, Life. sobrang, Jisoo Life. baka naman. Sa Diba? mga gamot, madalas yung hiningi sa amin, Gaviscon. Oo. Mga Sa ngayon, ganyan. Sa ngayon, Ano, Gaviscon. para saan ba yung Advil. Gaviscon? Sa Heartburn or yung pag di natunawan, Oo. bloated Ganyan. feeling, yun. So, sige, syempre, pag bride or groom kasi pag excited sila. Oo, yes. Ano na lang. Pati guests. Pati ang guests. hihingi, no? Tsaka pang allergy. Oo. Allergy yan, yung mga Ayan. yan. Hindi nawawala. Meron ba kayong kit na, ayoko mag-compare, pero sila Jets and Rona, meron silang kit ng mga veil, yung ganyan. Yes, meron. Meron din, di ba? Yun. Kasi hindi mawala talaga, no? Oo. Kung maiiwan or mawala yung isang staff dun sa preps, at least may backup, di ba? Tsaka multiples yun. Oo, hindi lang isa. Isang bag set. lang. Oo. Mamimili pa yung bride na, anong gusto mo Oo. dito? Di ba? Tsaka Hindi minsan kasi parang, kunwari, ibibigay mo na, sige, sa'yo na yan, yung gano'n. Kasi kunwari, parang, hihiram, tapos sabihin namin, yung iba kasi pag Na-bless na-bless na, na, ayaw na nila, sige, sa'yo na yan, yung mga gano'n. Kumbaga, dagdag na lang sa sa talent fee namin. Nag-start lang kami sa isang national bookstore na eco bag. Eco bag. Oh, Na nila may Bitbit, lang ah. stapler. Oo. Clipboard. Ngayon, Matip. Wala gunting. na. Ngayon, Maleta na. Maleta na. Bayong na. oo. pero binababa nyo pa sa kanya, hindi na. Binababa. Binababa pa rin. Nice. So, sa mga planner, no, dapat meron kayo niyan lahat, no? Kasi hindi natin masabi. Kahit sobrang organized nyo or organized ng couple, parang hindi mo rin masasabi talaga kung may maiiwan o hindi. Lalo na yung Veil ka eh. Ako may veil ako. Isin yung long veil. Long veil. Bridal Long veil. veil. Oo. Kasi may nililipad, di ba? Napupunta sa swimming pool. Ah. Tsaka may instance na nakalimutan nila yung veil. nakalimutan. Veil ko Akala yun ng nila. wedding mo. Oh, veil ko yun ng wedding Dinadala mo namin. na. Dinadala ko talaga siya. Ang Kasi galing. parang meron kaming wedding na nakalimutan nila sa bahay yung veil. So parang, okay, sige, gamitin mo na yung Gamitin veil mo. ko. Sabi ko lang sa team ko, huwag niyong kalilimutan, veil ko yun. Ha? Buti na lang, no? Kasi parang hirap naman walang veil na maglalakad ka sa altar. Diba? Pero may nabibili naman. Pero at least, meron ka na sa'yo na hindi na sila mga problema na takbo lalo ka na ng pag mall. nasa Nasa bundok ka, Bundok, wala no? kang makukuhanan ng Tagaytay, ano. no? Oo. Punta ka sa telahan, yung veil mo, yung Oo, yung yung walang, ganun. yung di manipis, yung pandamit. Yung matigas. Oo. yung hindi kita yung laman ng loob. Hindi kita yung bride. Parang, oo nga, no? Tama yun. Veil, no? Oo nga. Ano yun eh, dumami lang ng dumami yung gamit namin. Oo. Dahil dun sa Years. experience. Sa experience, Oo, Experience na, talaga. oh, shucks, wala silang ganito. Next time, dapat meron na tayong ganito. Kasi 2011 hanggang 2025, ilang years na yun? 14 years. 14 years. Ngayong July. So next year, 15 years, may party tayo. What's up, guys? Well, 15 yes. years. Well, yes. Well, yes. Kala ko wala. Hindi. This oo year. nga. This This year ang year. wala. Yeah. Oo Next nga. year. Next year yung Yes, ano, oo. itotodo nyo doon. Sana. Sana. God willing. Ayan. So, next question ko, ano yung madalas ano ang madalas na hindi naisip ng couple pero sobrang importante sa wedding planning? Kasi kung ako couple, ngayon lang ako ikakasal, wala naman akong idea diyan eh. Puro nood-nood lang ako eh, 'di ba? Google or tanong lang ako dun sa kinasal sa nanay ko or sa pinsan ko, 'di ba? Kayo ba, ano ba yung bibigay nyo na idea dun sa couple na dapat nilang gawin para gumaan yung wedding planning nila? Kanina consensus kami dito eh, di ba? Yung food ng family tsaka ng entourage. Lagi yan na-miss Nakakalimutan. out Oo. Yes. or during preps na parang either nakakalimutan or sasabihin nila, hindi, kaya na nila yan. Oo. Pero pagdating sa wedding day, walang food, gutom sila, kami may pagkain, sila wala. So, syempre may issue yun na supplier may food, kami wala. Oo nga, no? Oo. So, Minsan di nawawala nila na rin naisip. yung pagkain ng supplier kasi Kasi unahin na yung family. Family. Oo, yung family. Ganun. Yun. Tsaka yung sasakyan. Lagi kasing nakakalimutan nila na kunwari, ang nasa mind kasi nila yung bridal car. So, syempre, pag natapos na, kung hindi ka man naka-bridal car, pag alis nun, paano ka pupunta sa kung saan, kung diba? saan, no? Pauwi. Pauwi, diba? So, may mga instance na, nga, no? Or minsan yung
sa groom, kunwari tatanungin. Kasi kami tinatanong na namin yun, saan ka sasakay? Sinong kasama mo? Tapos minsan sabihin sa amin ng groom, saan ako sasakay? Paano ako pupunta sa church? So, tsaka parang kahit hindi naman importante siya, parang tinatanong na namin na, yung family mo ba, yung entourage mo ba, may sasakyan sila papunta. Kasi minsan parang, kunwari, paalis na kami, so makikita namin, bakit si mommy nandun pa sa lobby, yun pala, wala siyang sasakyan. Oo, ganun. Or mag-grab pa lang sila na yung crunch time. So parang kami, parang hindi na siya dagdag sa stress. Kasi kunwari, ako yung bride, makikita ko yung nanay ko, ba't nandun pa siya sa labas? Naka-stress yun Oo. Ano pa? Kailangan yung plano nila, ipaalam din nila sa parents nila. Or sa buong family. Oo. At least kasi yun yung kakampi nila sa Parang, dapat yun yung kakampi talaga nila. Kasi parang ako ayoko Hindi, kahit yung logistics lang on the day on what's gonna happen. Kasi parang, usually lalo na pag may wait time, feeling nila pakana ng coordinator yun na paghintayin yung bisita or gutumin sila, quote-unquote, na hindi naman yun yung intention. So, hindi nila in-explain na may shoot pa after the ceremony. So, hindi mo napapasok. Kasi ako, kung magpa-plan ako ng wedding, gusto ko kami lang ng fiancé ko or ng girlfriend ko. Sasabihin ko na lang sa parents ko yung pag on the day na. Kasi ayoko alam mo naman. Or malaman nila yung presyo. Hindi naman yung logistics lang. On the day, diba? Kung ano yung mangyayari. Kung ano yung mangyayari na, mommy, daddy, kayo muna bahala sa mga kumpare at kumare nyo. Kausapin nyo muna kasi mag-shoot muna. Para makapag-shoot kayo ng mas matagal. Mas matagal, mas maayos. So kami minsan pinupost namin yung timeline sa rooms para kunwari yung family or yung entourage, ano na bang gagawin namin? Pero parang we tell them na the timeline is there to guide. Parang minsan naman kasi hindi siya 10:30 talaga Parang at least alam mo, na-anticipate mo kung anong mga pwedeng mangyari. Yes. Hindi po kami kalaban. Oo, tama, di ba? Lagi nga nakakaawa nga kasi minsan talagang kayo yung nasasabihan ng parents or ng ninong or ninang ang tagal, di ba? Gutom na yung mga bisita, di ba? Pero hindi pa naman talaga sila gutom. Minsan yung parents yung gutom. Sinasabi lang nila yung mga bisita yung gutom. Pero hindi naman. Hindi naman sila. So parang baka na-excite lang din sila dun sa... Yes. Yan. Commercial muna tayo. Ayan. Cheers muna, cheers. Pwede tayo, pwede ko. Ayan. Namumulakan na nga Blush lang. Kanina pa siya mapula. Yes. Hindi, pero naramdaman ko nga yung init ng... di ba? Tingnan natin ang ating mga fans. Yan. Mga fans natin. Ng stars. Ba? Ang gaganda ng KTG. Yan, sabi. Dapat talaga. Ay, commercial muna. Pasalamatan muna natin ating mga sponsors. Siyempre, CinemaWorks sa pag-produce nitong podcast natin. Thank you, CinemaWorks. Yes. So, kasama na rin yung promotion doon ng company ko, syempre. Yes, CinemaWorks number one. Ayan. And then, yung Aperture Philippines para sa mga lights natin. Yan. Yung pakagandang ilaw natin. Yan. Aperture yan. Thank you so much, Aperture. Aperture number 1. Wala nang iba, na kayong bibili na ibang ilaw. Aperture lang. Hindi, joke lang. And then, syempre, yung paparazzi. Yan. Si Boss Nico Kyoge. Yan. Wedding nung nakaraan. Wala kayo. Congratulations. May wedding ako May wedding. Busy, di ba? Yes. Yan. So, gusto ko pumunta ni Nico ngayon para daw, makipag-hi-hi sa inyo. Yes. Malapit lang si Nico dito Tay-tay lang. Yay. Yan. Paparazzi, pag kailangan nyo ng, studio on the go. Yan. On-site studio yung tawag nila Yes. Galing nung naisip niya, no? Nung photo booth. Di ba, una photo booth May background. Maganda rin naman. Pero yung sa kanya kasi parang sobrang formal ng mga shots ng mga tao. Iba yung dating. Photo booth siya pero iba. Parang ganun. Elevated. Tsaka malaki siya. So, mas madaming pwede isama. Yes. So,
Yung Yes, kasi buo full body Full body, di ba? Tapos yun nga, tapos ang linis, ang ganda nung shots, hindi direct flash or something, pinag-aralan talaga. Number 1, paparazzi. And next natin, si Mesh Manila by Iko De Jesus. Yan, yung ano natin. Yung ano niya, yung parang lalagyan niya ng battery ng mga cameras. Meron yan. Punta lang kayo sa Instagram ni Iko or sa page niya. So yun, Mesh Manila. Instagram nila, Mesh 3D Manila. So, kung gusto nyong bumili, 600 pesos lang yan. Murang-mura. And then, Stellar Stories. Yan. Stellar Stories. Yung kambal. Sila yung technical kaso wala sila ngayon. Ayan, pero okay lang. Stellar Stories, salamat sa sa pag-chat sa akin kung paano gagawin, ha? Ayan. Eto, balik tayo. Shot mo na ulit. Ayan. Sarap? Ay, masarap to Kung ano man siya. Ano ba? Mojito. Mojito yan. Gin? Sabi daw ni Eds, hindi daw dahil sa blush on yung pula ng face mo. Judger. Send stars muna. 10 stars muna. Ano sinabi? Yung wedding ni Henrik, di ko makalimutan Kasi ang layo First time natin. First time namin pag around the world. Hindi naman around the Yung world. pagdating natin sa Balay Isabel, parang, wow. Ano yun Balay Taal. Balay Taal. Tapos St. Benedict. Tapos Balay Isabel. Na parang Why not, di ba? Parang akala nga natin, parang mali ba siya? mali ba siya ng balay? Yan. Uy, si Cha. Sino pa ba? Cha Andrada sent si Madam 100 Cha. stars. Ay, wow. Gerald, GJ, thank you so much for the stars. Dami. Okay, Eds, mag-send ka ng stars. Cedroy. Ayan. Ayan. Grabe siya. Grabe yan siya, Ayan. Ayan. Ay, nag-hi pala si Kaloy. Dati kong groom din to Hello. Ayan, hello. Nice. Ayun, paano nyo ina-handle ang pressure lalo pag wig wedding or celebrity wedding? Diba? Kaya naman. Kasi pag mga 100 or 70 guests, madali Iba yung mga 500, 1,000 guests. Diba? Paano nyo ina-handle yun? Actually, hindi naman talaga sa number of guests. Mm-hmm. Mas more on... Sa couple? factor siya. Tsaka yung ganap. Basically, ng wedding. Yung mangyayari. Oo, yung mga mangyayari. Lahat. Mga details yun. Parang yung number of guests, ano lang siya. Kumbaga nasa third tier lang siya kung bakit siya mahirap. Kasi yung guest, bibigyan mo lang naman sila ng table number. Tapos na Kasi yung usher mo lang sa tables, tapos na. Pero yun, paano nyo in-handle yun? Pagka ganun. Yung pagka... But dapat prepared ka as a lead coordinator. Dapat during meetings, na-absorb mo lahat ng mga details, lahat ng gusto ng couple mo, and then mata-translate mo siya into notes na maintindihan ng team mo para yung pressure hindi siya ganun kataas. Alam mo, yung magiging pressure na lang doon is yung on the day scenarios na hindi mo naman talaga ma-anticipate. Like weather. Yes. Yun. So, pag prepared ka kasi, less yung stress doon. Less yung stress. Ano yung nagpapabigat ng trabaho nyo as a wedding coordinator? Madami. Madami. Pero, I think mostly, hindi siya mabigat, but it's more of the pressure. Kunwari, yun nga, pag malaki yung wedding, ang dami mong mga facets na kailangang intindihin. Yung family, yung mga entourage, yung mga supplier. Tsaka, ngayon kasi, parang, because yung mga malalaking wedding, maraming nangyayari. Kunwari, like sa program, intense na yung mga program. Ngayon, hindi na siya yung parang mga dati na papasok. Ngayon, maraming. So, parang lahat yun kailangan mong isipin as a lead. So, parang, gaya nga nung sinabi ni Ceci, kailangan i-review mo yung notes mo. Kami, we give our clients checklist So, they have to fill it up. Tapos, during the meetings, we ask them ano yung mga
as simple as yung mga kailangan naming intindihin, kunwari, mga family members na, kunwari, may tita akong ganito. So, even the smallest details, kailangan namin siyang malaman para whatever happens on the day, ready kami. Ready kayo. Yes. So, isa yung guest sa nagpapahirap, no? Pero, kayo ba, sa pagdating sa aming mga supplier, sa video na lang, sa akin. Parang nagulat kayo sa tatanong ko. Parang. Wag mo tayo mag-name drop. Charis. Ano ba yung pwede kong gawin na mapapagaan yung trabaho nyo? As a videographer. As a videographer. As a videographer. Bukod sa Pera sa mabilis sa SDE. EDE. Pwede sa SDE. I guess yung pag-follow sa timeline. Mhm. Kasi, syempre, we as planners or as coordinators, parang alam namin kung ano yung magiging structure. Kasi, actually, pag nagmi-meeting kami, pag yung, kunyari, yung photo shoot na, we will always say na, photo and video ang magdidirect nito. Mhm. Pero kami ang bahala sa timeline. Timeline. Na, Kasi kayo pag sinabi gumagawa nun, namin, diba? From dapat press. 1:30 alis na. Parang, sana wala nang, pwede pa pong 15 minutes 15 minutes, pa po. oo. Lalo na pag malayo yung prep sa church. Sa church. Kasi yun nga, parang pwede naman natin gawin after yan diba? Correct. So, dapat nandun yung couple. Kayo ba, dapat anong oras nandun yung bride sa church? Ilang minuto? Ideally, an hour. An Kung hour? kaya. Kung kaya. Oo. Before the ceremony. Before the ceremony. Kung Parang, kaya. Nandun na Comes yung siya bride. mga 30 Oh, minutes. 30 minutes. Oo. Okay na yun. No? 30 minutes. Goods na. Si bride, no? Si Pero bride, si groom, mas earlier. maaga. Oo. Mas maaga dapat at Yes. least 15 minutes na Yes. Correct. nandun si bride. So 45 si bride, si groom, Yes. An hour. an hour. Depende sa simbahan. Oo. 'Di ba? May mga church na maagang nagpapa-call time sa bride and groom. Oo. So pati 'yun, we have to take into consideration when creating the timelines. So kailangan parang siguro alam na rin naman ng mga photo video 'yun minsan eh. So parang to add na rin as videographer, minsan yung gusto sana din namin as planners, yung photo video, parang mag-sync sila. Mag-usap. Mag-usap. Oo, kunwari sa Paano pag magkaawa yung photo and video? yun yung mahirap. Yun yung But wag very sana. rare though. Very Very rare rare. yan. Oo. Pero madalas yung kunwari, dadalhin dito, tapos parang sabi ng video dito, sabi ng photo dito. So, syempre nahihirapan, kunwari yung bride manager namin, or minsan yung entourage sabihin, punta kayo lahat dito, tapos parang, hindi pala doon, sa ibang lugar sa pala. ibang lugar yung mga pala. ganun. Yes, sa prep siya yung mga nangyayari. Or after ceremony, di ba? Kasi ihahagel mo lahat yung yung entourage. Yeah, eh. oo. Tapos kung mali yung pupuntahan, sayang Sayang yung yung time. oras. Oo, Sayang yung sayang time, oras. di ba? Nice. Tama naman. Pero sa reception ba, yung mga nangyayari doon sa reception, kayo ba'y gumagawa nun? Or yung host na yan? Yung program kasi, naman siya, joint forces siya. Collaboration. With the host and the couple. And yung sa amin, actually, mas more on input lang naman yun eh. So, halimbawa, ang daming gustong ganap nitong couple. So, nag-ano ba kayo na baka hindi, kasi di ba may oras din naman yung reception eh. Yes. Yes. So, may say ba kayo na tanggalin natin to or ganito or ganyan? Well, as the coordinator, yes, sinasabi namin na baka matagal or basta yung mga ganun, binibigay namin yung honest opinion namin. Pero at the end of the day, kung gusto talaga nila, syempre, Wala tayong try magagawa. pa rin natin i-manage na mabigay yung gusto nila. Pero, at least, parang on our part, na nasabi namin na baka ganito. Parang nilalatag lang Yung namin mga yung mga scenario. possibilities. Possibilities, no? Yes. Kumbaga kung willing ba kayong mag-extend, di ba? Kung Yes. masyadong maraming ganap, lalo na pag hotel, di ba? Mas Yes. medyo mahigpit yan eh. Or mahal. Or, Mahal. okay lang mag-extend, pero bayaran nyo, di ba? Parang Oo. ganun. Ano ba yung pinakamahal na hotel ngayon? Nasa reception? Grand ba or siyang? Shangfort. Shangfort. Hi sa mga friends namin from Shangfort. Sila na yung pinakamahal. Kasi Parang. oo. Nice. Anong mahirap? Church o yung garden wedding? Garden. Garden. Bakit? Kasi Parang ako mas mas daling... malakas ang dasal mo pag garden. Ah, Saka oo. maraming Ulan. forces. Yun nga, maraming Oo. dasal. Pag Ah. pag kunari, garden,
na summer, ang dasal mo dun, sana maagang bumaba yung araw para hindi masyado mainitan. Yung ganon. Kasi hindi makapag-start ng mga kahit nga 4, masakit sa balat eh. Para 4:30, tas parang magagalit pa sa'yo, bakit mo kami pinapaupo dyan? Diba? Ang init-init. Or ba't mo kami pinapunta ng maaga tapos hindi naman pala mag-start on time. And then, ang bilis bumaba nung araw. So, wala nang time mag-shoot. Kayo naman yung mag-suffer na wala nang natural light. Video. So, mas mahirap sa inyo yung garden. Yes. Medyo. I think sa inyo mas okay yun kasi mas maganda. Hindi, parang mas madali kasi yung garden eh. Kasi walang restriction. Yes. Yung rules mas makakagalaw. Sa amin. Pero sa bagay, nga. Pati sa stylist, no? Mahirap din yung sa lahat, no? Kasi yung ulan. Yung ulan, no? Yes. Talagang pag garden wedding, doble yung dasal namin na sana wag umulan. Tsaka lahat, karamihan ng couple ayaw may tent eh. Yes. Diba? Sila na-garden daw. Sayang. Diba? Sayang eh. Tsaka pag garden wedding, ang dami mong kailangang i-consider. Kunwari, mainit ba? So, kailangan mong provide ng iwata. Or yung upuan, saan tayo kukuha ng upuan? Unlike pag church, nandiyan na siya. Nandiyan na, di ba? Bulaklak na lang yung sa may aisle yung lalagay. Unlike yung garden, set up pati yung pinaka, ang tawag doon? Backdrop, di ba? Yung door. Oo nga, no? Ba't ko ba tinanong yun? Pero binigyan mo sila ng idea. Yan. Tsaka pag sa simbahan kasi, saktong 1 hour lang siya. Pero pag garden wedding kasi, pwede siyang mag-extend. Oo nga, no? Oo. Diba? Kasi nga, wala namang time yun eh. Yes. Diba? Sa reception lang naman. Pero, pag OC yung bride and groom, ano ba paano nyo hinahandle yun? Ano ba yung OC sa inyo? OC, ano yun? Yung totoong OC, okay yun. Organized. Organized talaga yun. Oo. Pag legit na OC yung couple ko, tapos, pero ano ba kasi yung sa amin, yung pagiging OC ng couple sa amin is nakikialam sa video, tapos ang daming gustong detail na idagdag. Yun nga eh. Ganun yung OC sa video. Pero sa inyo ba, ano ba yung definition nyo ng OC? May legit na OC, tsaka yung nagsasabi lang na OC sila. For the clout. So, paano nyo hinahandle siya? Parang ako, same. Parang, actually, ina-indulge ko sila. Na sige, ito gusto nyo. Okay, ito gagawin natin. Pero yung mga, yung hindi OC, sabi nila. OC in paper. OC sila. Or sa isip. Oo. Kung ano yung gusto nila, sige, parang para matapos yung usapan. Oo, gawin mo na lang. Gagawin ko. Pero, meron pa rin akong, doon, may anecdote pa rin doon na, pero ganito kung sakaling ganito mangyayari. Same. Ako parang, yung OC na yung feeling nila OC sila because they see so much details, diba? Lalo na sa internet. Diba? Lahat ngayon yung robe, gusto ng toasting, gusto ng ribbon ones, lahat ng mga eksenang ganyan. So, pakikinggan ko sila and then bibigyan ko sila ng structure. Okay, ito yung gusto mo, ito yung mangyayari dyan. Para lang di nila maisip na kinukontra mo na sila dun sa gusto nila. Tsaka maganda yung OC kasi alam nila yung gusto nila. So parang ikaw, yun nga, bibigyan mo siya ng structure. Tsaka sa akin, pag sinabi mong OC ka, magbigay ka ng detalye. Hindi pwede yung OC ka lang sa mind mo pero parang lahat ng detalye mo all over the place. Kalat, no? Oo, kalat. Kasi yung sa amin nga, parang OC sa meeting, pero pagdating sa preps, parang, sa actual wedding, parang nawawala na. Ganun din naman yung OC. Yung sa inyo, no? Ganun din naman. Meron lang isang kaming couple na talagang hanggang dun sa preps. Hindi niya nakakalimutan lahat yung sinabi niya. Ang galing nito. So, kami ni Nico yung nag-shoot nun. Tayo rin yata yun eh. Itong recent time lang. Oo. Si Nico, tsaka si... basta tayo. Basta tayo yun. Feeling ko nga. Ayun. Pero okay naman, na-full up naman, natuwa naman siya, sobrang happy niya. Pero medyo mahirap, di ba? Parang gano'n. Yan. Ano ba ang touch ng Kiss the Girl? Na para mas... Di ba? Teka kami. Para mas set apart kayo sa mga wedding coordinators na iba, na planner. Ang hirap
Ano ba kasing magsabi kung ano yung touch ng Kiss the Girl eh. Kasi, una, hindi naman namin nakaka-work together yung ibang wedding planner. So, wala talaga kaming idea. Point of comparison. Kasi, hindi namin nakikita kung paano yung galawan syempre, nila. unlike yung photo and video, makikita mo yung proof, yung photo, tsaka yung video. Makikita mo yung pagkakaiba eh. Ayun. Pero, paano ba? For me, I think yung sobrang charming nyo. Diba? Sobrang charming. Pwede din. Sa akin, I think yung sinasabi nila na kahit stressful yung event, hindi ako mukhang stress. Or parang, relax pag lang. nakita nila ako, parang, chill okay lang. na. Kasi hindi ako stress. Hindi ka mukhang stress. Pero, kasi kung kukunin kayo ng couple, sasabihin nila kung ano yung nagustuhan nila sa inyo eh. It's diba? usually yung sa amin, kasi parang after 14 years, blessed kami na kremihan ng clients namin, mga barkada or family, may mga clients kami na family. Siguro how we took care and take charge nung day of the wedding. Kasi parang lahat kasi ikaw yung, parang kumbaga, ikaw yung director eh. So parang yung nagustuhan nila, how you took care of everything, down to the littlest details. Tsaka, yung at the same time, hindi nawawala yung touch ng couple dun sa wedding nila. I think yun yung parang nagugustuhan nila sa amin. Nice. Pero kasi kayo, iba-iba eh. Or same ba kayo ng treatment? Kasi iba-iba kayong team eh. ng wedding ng execution. Wedding. Execution. Parang may general structure kami. Pero yung handling, syempre iba-iba. Iba-iba. Paano ba mag-handling si Cece? Ako hindi ko rin alam. Pero ano talaga eh, parang siguro what generally sets us apart na lang siguro is kasama dun sa passion na hindi nawawala sa aming tatlo, yung ginagawa namin. Yung team din namin, sobrang solid. Yung, alam mo, pag nakita mo si Cathy, alam mo Kiss the Girl, sila Ate Salve, yung parang established na kung sino yung mga kasama Sila palang makita mo sa lobby, alam mo Okay na. And yung loyalty na, yung alam ng couples, alam ng suppliers na they've been doing this for a long time. So yung experience nasa kanila na. Yes. Yung Ganda. experience. Ganda nun. Tama yun. Yung, paano nyo kasi, di ba, yung wedding natin is sobrang hassle niyan eh. Sobrang daming nangyayari. Paano nyo napapanatili na, kasi tayo hindi natin pwedeng sabihin yung problema dun sa bride on the day. Yes. Di ba? Hindi eh. Or sa groom. Itatago natin yun eh. Di ba? Pero, kayo ba, paano nyo napapanatiling fresh or parang creative pa rin yung mga nangyayari kahit sobrang dami ng hassle na naganap? May na-experience ba kayo no, na experience na parang may nangyaring ganito pero na full off pa rin natin na maayos? Marami. Oo. Marami. Halimbawa. Pero, ano talaga siya eh, parang apart from preparedness, yung dahil nga sa tagal na namin ang ginagawa siya, yung nagto 2-3 steps ahead ka of what can happen, yung anticipation mo of things, medyo na-master na namin siya. So, yes, master Na foresight mo. parang ganun. Basta for me, yun siya. Meron ba kayong experience na parang, halimbawa, parang, ay shit, wala yung mobile, may problema. May mga ganun ba na nangyari? Meron talaga. Paano, magbigay kayo ng scenario na paano nyo nagawa ng paraan yun? Call a friend. Call a friend. Yes, yun talaga. Call a friend. Yung maganda sa amin, we've established good relationships also with co-suppliers na, Oo nga. oy, si ganito, kunwari, yung sa amin, may isang wedding kami na walang spinner. Hindi marunong. So parang, hindi man kami yung nag-spinner. Pero, parang nagawa ng paraan. Yung parang, nagpaturo kami paano, kung ano yung, parang, Sorry hindi ko alam yung spinner. Ano ba yung spinner na yun? yung sa program, kunwari sa host, siya yung nagpe-play ng music, ganon. Yung technician. Technician. Sound system. Nagpe-play kung ano yung next, first dance. Super important kasi yun, Mark. Yes. Talaga? Yes. Kasi pag hindi marunong yung timing, mali yung timing ng first dance, or mali yung music na plinay, parang makikita mo madidiskaril sila. Oo. So may mga experience kayo na ganyan walang spinner? Oo.
Or hindi masyadong knowledgeable. Mahusay. Oo. Yung walang Spinner cake. na kami dati. Yung Spinner na kami. Yung walang wedding host. natin yung wedding mo nun sa Laguna, ikaw yung host. Oo. Naka-CD pa. Tapos, Tama. ano yun parang sinaunang Oh my panahon. God, oo nga. Garden wedding na all-in sa couple. Na All in, parang sinabi all in. Yung all-in All-in na package. caterer, Oo. lahat Nandun nandun na. na. Tapos, si Cece, dahil ako lead nun siya yung host, nag-burn siya ng CD. Nasabi niya, Abby, basta next ka lang. Sunod-sunod na siya. Oo. Pero kasi, next lang kasi CD. CD, Hindi pa oh. naman yung laptop na Oo. pinutin mo to. Kung alam talaga kung totoo nga Kung yung totoo sinasabi ko. sinasabi na next. Next lang. Ganon. So, na-pull off niya pa rin. Oo. Yes. Meron ba nung walang host? Walang di dumating yung host? Or RB. meron? Sa akin, madalas siyang mangyari. I'm sorry, Buti friend. na lang. Buti na lang. Hindi naman di dumating. Late lang. Late lang Late, siya. Oo. So, binigyan natin siya ng clue. Oo. Hindi, parang Send ka ng Nag-send ka ng star. star sa chart. Hindi, parang yung nangyari, December siya. So, sobrang traffic. Although nagsabi naman siya na malilate siya, hindi lang namin expect na sobrang late. Oo. Na parang wala na akong choice kasi sobrang na-stall na yung wedding. Ay, na-stall na yung reception. So, wala na akong choice. So, parang ako yung nag-start nung program. Parang before naman kasi nag-host ako eh. So, pag mga ganong minor na inconvenience, kaya ko naman. Kaya mo na saluhin, di ba? Kaya ko siya saluhin. So, tas ano nangyari? Okay naman. Pagdating niya, okay na. Oh, parang sabi nung bride and groom, sino yung nagsasalita? Parang sabi nung bride manager, si RB. Dapat si RB na lang yung nag-host. So, yun. Siya naman yung nag-handle nung next part. Pero ako yung first hanggang prayer. Kabado ako nun kasi talagang parang grabe yung preparation ng couple. Tapos sabi ko kay Ceci, kinakabahan ako, parang di ko kaya. Tapos sabi niya, hindi, kaya mo yan. Kaya ka naka-skirt dahil dyan. Galing, no? Fairness. Oo. Pero ang galing nun, nag-host, nag-spinner, naging DJ kayo. Yes. Dispatcher. Dispatcher. Dispatcher sa van? Yung, Sa van ba to? Ay, sorry. Hindi. Ako, okay lang. Chika ko na. Yung unang destination wedding ko Eto na. Okay. sa Bella Roca. Ah. Nawala na ngayon. Na yun eh. Wala na. Kailang. Wala. Tapos December siya, 2012. Sobrang luma. Sobrang luma. bago pa lang kami. Sobrang luma talaga. Oo nga, Pero, no? Kasi simula nyo pa lang. kasi si Bella Roca, nasa island siya sa may Marinduque. Ah. So, from Bella Roca, magbo-boat ka pa para makarating ka Dun sa island. sa lupa. Hindi Pogo, ano na ngayon yan? Yung Bella talaga? Roca? Anyway, so yun. Si Sir Nelwin yung photographer namin nun. Oo. Si Sir Nelwin, may Chinese wedding siya kinabukasan ng morning wedding. So, dapat talaga makalabas siya ng isla. makalabas siya, makaalis siya, makabalik siya ng Manila. Oo. Yun yung unang wedding na iyak din talaga ako. Kasi December yun Tapos sabay, on the day lang ako nun. Tatlo lang ba kayo nun? Tatlo lang Tatlo kami lang ka sila nun. Ang hirap nun. maganda kayo So, nun. si Nel, may aeroplano na ba that time? Or barko rin, di ba? Siya, kasi Ferry? magfe-ferry siya. Basta parang kung ano yung earliest na sige, Oo. gawin na. Yun doon ko na-experience na hindi pala nag-arrange yung couple ng transfer ni Sir Nel. Oh. So, yun yung ang dami kong tinawagan van para sumundo sa kanya from the support para sa may dulo ng sakayan, whatever, para isakay siya sa port. Parang lahat ng tinawagan ko, hindi available. Kasi pag papasko Tapos parang kada baba ng driver sa phone, sir, pahingi pa ako ng contact nyo. Pahingi pa ako. As in, ang dami kong tinawagan hanggang sa may nakuha ako. Nakauwi naman si Sir Nel, pero naiyak talaga ako noon na parang, oh my God, baka hindi makapag-shoot si Sir Nel. Syempre, starstruck ako. Tsaka nabigay na sa'yo yung responsibility. Starstruck ako si Sir Nel. Isa pa yun. Baka mag-vlog Naka-wedding kami. naman siya. Wala pang vlog. Wedding naman siya. Wala pa. Naka-ano naman siya. Nakarating. Pero layo na Oo, naiyak talaga. Kasi may pinsan si Wellen doon sa Marinduque. 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 Pagpupunta kami doon, so ferry ka, from Manila, mga 3 to 4 hours pa Tapos ferry, 2 hours. Tapos plus, biyahe mo pa doon siguro 1 oras. Papunta doon sa Bella Roca. Oo.
Kasi nga sinara nila yung yung airport doon eh. Sinara na. Sarado na eh. Okay. Walang flight na. So, hindi ko alam kung bakit. Pero yun nga. Ngayon, yung Bellaroca, Pogo na siya. Pogo Island. Amazing. Ayan. Pero buti na lang na, oras siya, umaga siya umuwi. Hindi, parang after mag-walk ng bride, iniwan niya si JR. Si JR. So, may understanding naman nung May understanding naman. So, ngayon, diretso yung wedding, ikaw, naghahanap ka ng transfer ni Moniz. Oo. Shit. Kasi hirap nun. napaupo na lang talaga ako. Ang hirap Hindi ko alam nun. kung anong gagawin. Oo, kasi nasikaso mo yung wedding, tapos asikasuhin mo yung transfer mo isa, di ba? Ang galing. Yung mga challenges talaga ng wedding nasa destination. Hindi mawawala Oo. Kasi wala kang resources eh. Oo. Hindi katulad pag Manila. Madaling tumawag. Dahil tumawag. Sa amin, ang mga problemang ganyan, naiwan yung laptop or charger, ganun lang. Nasira. Tapos pwede naman call a friend nga, dadalhin yung laptop, di ba? Ganun lang yung sa amin. Sa inyo kasi, kayo yung may kapit ng wedding eh. Yes. Diba? Pag may nakalimutan. So kami, pagka walang host or wala kami pakialam dyan. Kayo hindi pwede. Di ba? Kahit hindi nyo trabaho na Ay, ang hirap. So, nag-DJ ang na hirap tayo, din ng DJ, no? Dispatcher. Ako nag-caterer na ako. Ako nag-waiter. Hindi naman caterer. Ako caterer. Nag-waiter. Yung Nagsandok. nagano sa cake cutting. Nag-assist. Minsan pag venue, walang nag-assist. Walang nag-assist. Nagganong ka na. Okay lang naman yun. Oo. Kasama ka sa video nila forever. Ganun. Ano ba experience nyo na kakaiba? Ako yung sa may wedding kami nun sa sa Mindoro. Mindoro. Yes. Ano pala siya? Layo din. Ferry din. Hindi kasi siya katulad dito sa Manila na isang yung parang isang buo, 'di ba, kunwari pag caterer sa kanya lahat, sa kanila patse-patse. Kunwari sa akin yung pagkain pero hindi sa akin yung plato. Hindi. So kailangan mo siyang hanapin. Kasi yung mga waiter parang ang ginawa pa namin noon, nang hiram kami ng mga kubyerto sa isang restaurant. Tapos dahil walang waiter yung caterer, kasi nga magluluto lang sila eh. So kinuha namin yung waiter doon sa restaurant. Ganon. Tapos parang syempre dahil probinsya siya, parang wala ka namang pakialam doon sa sa program. Basta para sa'yo, kumain sila. Ganon. Na parang kami, wait lang po. Hindi pa po kami tapos, pero sa kanila parang wala silang pakialam sa'yo. Kakain na sila. Ganon. Grabe yung mga experience niya. Doon ko na appreciate yung effort na nasa amin si Kapbong. Tama. Oo. Si Kapbong ba? Siya ba siya before? Hanggang ngayon naman nagkikibay ko na Pa rin siya. Yes. Pero kinukuhan siya minsan pagka di ba? Yes. Madalas sa akin Madalas. talaga. Kasama ko siya sa lahat ng wedding. Oo. Ayan, i-open na natin yung Q&A sa mga gustong magtanong. May mga Ayan. Sabi ko eh. Yes, Stars na lang, sabi wala nga tanong. ni Dudes, si Ate Salve for the win. Yan. Yan. Stars na lang po, wala nang tanong. Si Kim De Guzman. Yan. Grabe. Nakaka-1 hour na tayo. Ang saya. Take turns po ba kayo sa pag-lead ng wedding? Curious lang. Hehe. Oo nga, paano yun? Tanong ko rin yun eh. Pagka ba ako yung bride, mamimili ba ako sa inyong tatlo or kayo yung mamimili para sa akin? Ng leader? Or may request? Hindi. Madalas, pag galing sa dating client, nare-request kung sino yung naghawak ng previous. Okay. Pero kung Pag kunyari new client, fresh inquiry siya, tinitingnan namin yung calendar namin. Kung sunod-sunod na, syempre mas okay kung iba yung maghahawak. Dahil din, para fresh din yung magha-handle ng wedding. Oo. Ilan na ba ang team ngayon ng Kiss the Girl? 3. 3. Hindi pa kayo 3 nag-aapat max. or 3 max? 3 max. Nice. 3 na lang din talaga. Kasi umalis na si Cha Oo. nung nag-pandemic. Oo. Before pandemic. Before. Wala kayong planong magdagdag? Parang wala na. Wala na naman. So, nyo ba? Okay naman yung 300 weddings a year no? Di ba? Okay Wala na kayo pa. doon. Wala Wala pa. Goal Sana, pa. no? Sana, Sana. di ba? Ayan. Sino ba? Sinong may mga question dyan? Ayun, yung take turns ba kayo sa pag-lead ng wedding? Yes, yan. Yes, take turns nga. May question ba dyan, Mami?
Wala pa. Ayan. Kasi, siya yung Wow, technical. si Eds go. Si Eds. Kung nagsisimula ako na coordinator, ano yung dapat kong gawin para makapasok ako sa circle or sa industry? Subukan mo para malaman mo. Pag-isipan mo maigi. mo. Kasi, yung planning, sa totoo lang, kasi di ba nung una, we started this with the intention of having some extra money, di ba? Something extra income. Ngayon, sobrang yayaman nyo na. Hindi pa. Pupunta pa lang Pupunta tayo pa lang. doon. Punta na tayo sa exciting part. Along the way, you realize na as a planner, hindi ka lang kumikita eh. Yes. You're considered as a part of a milestone of someone. Mm-mm. So, hindi na lang siya monetary dapat yung magiging tawag dito, driving force mo. Dapat may passion ka dito sa coordination, sa planning, tibay ng loob. Yes. Tatag, ganun. Oo, kasi hindi biro yan eh. Diba, lahat ng problema, sasaluhin mo yan eh. Yes. Diba? So, ano yung the best marketing na iaanan nyo sa akin kung ako'y nagsisimula pa lang na coordinator? Kailangan mahalin mo yung trabaho mo. Mahalin mo siya. Kasi parang as a planner and na-experience din namin to, there will be sacrifices. For example, yung family mo, may mga times na hindi ka makakapanood ng kunwari whatever program kasi may wedding ka, yung mga ganun. So you have to weigh in ano yung importante. So kailangan mahal mo siya eh. Yung passion mo, whatever happens, nandoon yun eh. Parang yung skills kasi matututunan mo siya along the way when you observe people. Pero yung willingness, yung passion, yung love mo for what you do, hindi mo siya matututunan eh. Totoo naman. Diba? Pero sa marketing ba, paano ba mag-market ang KTG? Siguro best way talaga is maintain a good relationship with the suppliers. Yun. Kasi mas nag-work pa rin yung word of mouth Mm-hmm. kesa yung any advertising. So, maintain a good relationship with the suppliers. Tapos, syempre, do well sa lahat ng events mo. Kasi, yung kumare ko, whatever, ganyan, yung pinsan ko, hanggang sa dumami yung client mo, all because of, hindi naman all because of one, pero dahil sa mga previous Referral, mo din ng mga yes. events. So, may mga weddings kami na magkakapatid, na parang, isang kapatid na lang, yun na lang, may kakasal na lahat. Basta parang magano'n, nababot na kami sa ganun. Isang barkada. Nangyari ba sa inyo yung last na bunso, pero hindi kayong kumukuha? Wala pa. Parang oo. Ako sa wala. Tanda ako, wala pa ako. Hindi siya bunso, pero in between. In between. And then bumalik. Bumalik. Oo. Mas maganda, bumalik. Oo. Ako nag-iintay pa ako. Wala pa. Hintay ko pa. Dire-diretso pa. Yung bata pa, yung mga kapatid, yung ibang kapatid. Oo. Magdidibo pa lang? Oo, lagi namin joke, may anak ka pa, tita ha, may isa ka pang anak, may mga ganun kami. Ano yung question, Mami? Wala eh. Ano yung question na, Mami? Ma'am, paano kayo napapawaw sa mga photographers and videographers or yung mga habits nila na wow, professional sila? Ayun nga, nagsisimula kayo, nakasama nyo sila Nelwyn, ganyan. Paano kayo napapawaw ng mga wedding videographer? Hindi, wag na tayo magsimula kasi talaga mapapawaw ka eh. Yung sa ngayon, nasanay na kayong manood ng SDE, ng slideshow. Paano kayo napapawaw ng isang photo and video company? Ako, yung isang natandaan ko talaga, napawaw ako. Parang shucks, ang galing niya nga talaga. Kasi yung bride ko, tinatarangkaso na. Tinatarangkaso na yung bride ko. Tapos talagang sinasabi niya na sa akin, Miss Abby, ayoko na talaga. Mm-hmm. Kasi pagod na siya. Pero nung lumabas yung SDE, Parang walang walang sakit. Ang galing. Mm. Tapos hindi ka na-hassle sa oras. Basta yung ganun.
Ngayon yung sa photographers and videographers, yung mga yun na parang yung galing. Na parang, syempre, sa dami ng events na na-handle namin, pag nanood kami ng SDE, yung tinatapos namin. Oo. Na parang, ay, ang galing. Iba talaga. Basta May something, no? may Yung something masasagot ng- Hindi Lalo na siya- yung yung pag walang nangyari sa wedding. Yes. Tapos pag napanood mo, ay, meron pala. Oo, ganun. Nagawan pa rin ng storya. Ng storya. Oo. Hindi power intro, hindi storytelling. Depende yan kung paano, kahit naman maganda di ba? Oo. Pero kasi paano, yung may certain, na pag pinanood mo to, sakto lang. Meron na parang, iba di ba? Tumatanggap daw ba kayo ng apprentice, sabi ni Imon. Sure ka ba? Sure ka ba? May nililigawan yata to sa team nyo eh. May asawa na ba lahat yung nasa team nyo? Ayan. Or yung Meron, mga ito, habits nila si with Matt mga- Lim. Meron ba kayong ayaw sa wedding industry na current na ginagawang wish nyo mawala na in the future? Ano ba yung tao? Or Hindi, siguro yung yung siguro ugali or oo, di ba? Di ba Oo. Ganaps. Yung mga ganap. Halimbawa, kasi Robe ngayon, shoot. di ba? Ngayon, Ayaw, robe robe shoot. Casual shoot. Diba? Ganyan, Oo. basta. Yun. Sana, kung kaya. Kung kaya, no? Yes. Or mabawasan kasi parang yung iba kasi, napapansin ko, pag nanonood ng TikTok, gusto nilang lahat ng nangyayari sa TikTok, Yes. meron sila, di ba? So, yun, pwedeng mawala na yun, di ba? Or mabawasan. Yes. Ano pa? Ako gusto ko madagdagan yung mga portraits ng bride and groom. Kasi parang yung robe shoots, yung mga entourage shoots, although importante siya, kailangan siya. Pero parang when you look back on photos, titignan mo, yung ganda nung gown ko or ang payat nung arms ko nung wedding. Yung parang ganun Parang Hashtag relate. Hashtag relate. Hashtag match. So, parang ako, hindi naman parang mabawasan, pero mas madagdagan. Parang, Madagdagan. oo. Kaya kami, pag may mga wedding kami na, may robe shoot ka ba? Ay, hindi, nakagown na sila. Okay. Oo, okay Yun. lang di ba? Diba? Yes. Mas Pwede okay naman. for us. Ma'am Abby. May nag-react ka dun sa gustong mawala eh. hindi kasi parang ganun yung dating ng question Oo. Hindi kasi masyadong malinaw. Hindi masyadong malina. Kasi masyadong Siguro malinaw. ganap. Ganap. Well, yun. Same naman din na, kumbaga, i-simplify yung wedding preparations para mas makafocus sa bride and groom and sa family. Family. Oo. Yes. Kasi yung entourage, although syempre they're important din naman. Pero at least you can do your entourage shoot at least after the ceremony na mas makakatodo kayo, hindi na yung parang nagmamadali sa oras. Tsaka yung robe shoot nga na iba na lang yung mas maraming repurpose yung gown time. shoot kesa yes. yung Repurpose the time. robe shoot. Robe shoot, no? Tsaka ako to add, gusto ko rin sanang madagdagan yung family time. Family Yung- time. Yes, kasi Yung meron mingle. akong bride na yun pala yung angst niya, na nung kasal nung brother niya, wala silang complete na family photo. So, gusto niya ngayon sa wedding niya, lahat sila, meron silang complete family photo. So, minsan kasi pag nagmamadali na, para, sige, shoot na lang natin yan sa church or sa reception. Tapos parang, for some reason, ang dami ng ganap, hindi siya magkakaroon. So, isa yun sa mga, sana, ma-prioritize na mga shoots. Ng Yung mga shoots. Family yes. portrait. Oo, family portrait. May tanong si Beng. Hello po kay TG. Hindi po ba kayo nagsasawang maging top booker sa bridal fair? Easy. Grabe. Ilang taon na ba kayo top booker sa bridal fair? 7 years. Kahit anong bridal fair to? Uy, hindi naman. Isa lang. Isa lang. Sa ano to? Getting married. Yes. Ng January. Ng Ng January. Yes. Ano na yung pinakamaraming yung book sa bridal fair? Na na-book? Hi! Yan nga, ikaw nakakaalala. 60. 60! 6-0. 60. Sa, yung dalawang araw, tatlong araw? 2 days. 2 days. Oh. Grabe naman. Oo nga, ako rin na-shock eh. Oo. Hindi, 60? Isang taong ko ng wedding yun. Pero paano yun? Kasi kung kausap mo 60 na nag-book, syempre marami pa, paano nyo nakausap yun sa loob ng Migraine wedding? pagkatapos. Oo, sobrang pagod. So, Ayaw na namin mabilisan yun. mag-usap.
sige, may susunod pa sa'yo, pirma mo na tong kontrata, Oo, ganun na lang. pirma. Oo, si Orby Group, dati parang diba? nagpa-confer, na parang okay, upo kayo lahat. Oo. Para kung Explain ano, ako, ganun. para isang explain na lang. Parang Oo. meron akong video na para ako nagko-conference. Parang, okay, anong tanong? So, parang yung iba naman kasi. So, parang may workshop doon sa booth nyo. Parang Oo, ganun. ganun. Kaya parang, ano naman sila, lahat na naman ng tanong nila. Usually kasi, di ba, yung sa mga coordinator, kasi pag bridal fair, di ba, parang ang mga tanong nila mas madami, unlike pag photo video, kasi meron kayong visuals. Oo, Kami sa amin, kasi video wala lang tatanong Oo, eh. video Sa inyo, lang. buong wedding. Yes. parang ganun. Parang Oo. laging Miss sa amin yung Universe maraming ang mga Miss tanong. Universe. Yung parang, Oo. paano po gagawin nyo pag ganito? Yung parang, marami silang situations na Oo. itatanong sa'yo. Ano yung karaniwang tinatanong sa inyo ng couple? Yung Paano lagi sa amin, paano pag umulan? Anong gagawin niya? Laging ganun. Kahit, Ano po? kahit church, kahit indoor yung ano. Minsan Oo. may tanong pa rin sila. Pero pag syempre, pag Pagpayong. indoor, Diba? ano na lang din, syempre, safe tayo. Oo. Ano tayo, indoor tayo eh. Pero syempre, pag garden wedding, kailangan ready ka na meron kang May maisasuggest tent, diba? na plan B. Plan B. Yes. Plan B. Yes. Paano, may tanong ako niyan tungkol sa plan B na yung bang plan A hindi nag-work tapos yung plan B mas naging okay. Meron ba kayo nun? Kumbaga parang ito yung plan A natin bago magsimula yung wedding. Gusto ko ganito, ganyan. Hindi nangyari on the day. Plan B yung ginawa. Pero mas naging happy siya. Parang buti na lang. Parang ganun. Meron ba? Meron akong couple na OC talaga sila. As in, masasabi ko na OC sila. Legit, ganon. Pareho sila. Pareho silang may ambag. Mm. May plan A sila at may plan B sila. Oh. Oo. Kasi outdoor eh. Oo. So, syempre, yung plan A nila is, Walang outdoor, tent. tas plan B is Indoor. indoor. As in, complete yan na with layout. Ito yung layout na. Pag plan A. Ito yung layout pag plan B. Umulan. Yun. Apparently, yung plan B is hindi talaga nila yun Gusto. gusto. Ni-ready lang Oo. nila. Yun lang talaga yung pang worst case scenario nila. Oo. Pero kasi, nung time na nun, urong-sulong yung ulan. Parang mas okay na nga kung umulan na lang ng todo para, okay, plan B period. Atras abante yung ulan. Mm. So, nag-meet halfway kami. Kumbaga yung plan A and plan B, dinagdagan namin ng plans. Dinagdagan ko C. na ng plan C. Di, okay na. Tuloy ang Tuloy ang kasal. Oo, ganun. Tsaka naman, kahit umulan naman yan, tuloy pa rin naman dapat yung Oo. kasal, di ba? Kaso nga lang, yung iba kasing couple is parang sobrang nag-depress sila or sobrang sad nila pagka hindi nasunod yung gusto nila. Yes. Which is wala namang perfect wedding at lahat naman ng gusto nila, hindi naman masusunod yun on the day. Yes. Talaga naman, di ba? So, balik tayo dun sa bridal fair. Grabe yung bridal fair. 60. 60. 60. Anong year yan? 2019. 2019 ba or 18? 18. 18. Kasi Tas- kasama yung 2020 eh. Ah. Parang kasi we were all foreseeing na yung 2020. Yun yung big Lalakas. year Kasi for ang wedding. ganda Actually, nung Ang ganda, number oo. Tsaka play. karamihan ng bookings namin for 2018, 2020. Kasi usually yung mga brides, di ba, maaga silang mag-plan talaga. Oo. Before Noon. pandemic, di ba? Yes, before pandemic. Talagang 2 years, lalo na pag may gusto silang church, may gusto silang supplier. Oo. Unahan yan eh. Unahan talaga. Oo. So, gulong kayo ng 2019. Kasi bridal fair pa lang yun. Bukod pa yung online, Di ba? So, mga 400 weddings, ganon. Hindi naman. Mga 300. So, gulong kayo ng 2019. Dumating yung pandemic. Anong nangyari? Iyak. Iyak. Natulala muna bago. Natulala. Anong ginawa nyo ng pandemic? Kasi last tayong bumalik eh. Di ba? Yeah. Ako kasi, buntis na pala ako pagpasok ng 2020. Oo. Na, Parang nag-usap pa tayo niyan last wedding natin eh. kasi ang tagal, oo. kasi yung tagal ko nga bago nagka-baby, ganyan. Tapos, hindi ko pa sinabi na buntis ako kasi first talaga. So, parang natatakot ako, baka mama hindi matuloy or whatever. So, kinimkim ko talaga siya. So, ayun, nung
nung bago pa mag-lockdown, inaano ko na dapat meron akong destination wedding. Pinaplano ko na dapat ito na yung team ko noon. Buo na kasi buntis ako, ganun. So, wala. Tuloy-tuloy lockdown eh. Oo, kala natin 2 months lang eh. Oo, grabe. So, ang tagal ko na, nasa bahay lang. Well, nag-alaga ako ng baby sa tiyan. Ganun, yun yung pandemic Yun mo. yung pandemic ko. Ako, nag-online work ako. Actually, meron naman pero hindi ganun ka full-time. Full-time. Pero at the same time, kasi yung mga 2020 weddings and beyond, Ang dami ng 2020. tutulungan mo pa din eh. Oo, pero diba? kami, ang ginagawa lang namin ni Mary, sumagot kami na para i-move yung wedding nila ganun. di ba? Tapos kung Ganun din. ganun na lang Same yung nangyari with sa us. office namin eh. So, nag-online work ka. Yes. Anong work? VAV. VAV ganun. lang. Ako nag-try akong mag-online selling and it's not for me. Oo. At least sinabi ko na parang, kasi parang lahat nagbebenta. So parang I tried. Pero parang hindi ko siya skill set. Kasi parang nahihirapan ako sa logistics. Kasi parang at the time, kunwari, magde-deliver. Tapos si JB yung magpipick up, tapos si JB yung magde-deliver. Parang nahirapan ako yung logistics. Tapos parang maraming limitations. Tapos I tried na, nag-VA din ako, ganyan. Tapos nag-aral din ako ng content na online. Nung bumalik na yung wedding, natatandaan niyo pa ba yung first Yes. wedding niyo? Yes, na ako tanda ko. mas tayo, Oo, tapos full. Tsaka yung sa akin, PPE. siya, sa bahay talaga, tas 10 lang kami. Oh. Ako yung pang 10. Ako yung pang 10. So, ako yung commentator, ako rin yung taga-pindot ng music. Tapos, ako rin yung magpipirma dun sa niya. Kasi parents yun eh. Tapos, ninong-ninang. So, anong tanong to? 2020 pa rin. Yes. 'Di ba? Bahay lang. Oo. May wedding ba kayo noon? 2020? Meron. Yung Meron mga din. maliliit, yun, sa bahay. Tapos nung nag-open yung mga, di ba nagkaroon ng, ang tawag doon? Yung garden, yung mga NEC. ganun. Oo. So, pwede nang mag-event pero limited yung tao. Or walang reception, ceremony lang. Yun, ginawa rin namin. Yun. Yung mamansiyan dyan sa pandemic. Ian Cruz. Oo. Asan Kasi ba yung kayo? bakuran, Oo, kasi bakuran. hindi kailangan ng malaking space. Yes. Oo. Shout out, bakuran, baka naman. Baka naman, bakuran, 10 stars. Ayan. So, 'di ba, ang hirap nung time natin nung pandemic. Kaya nga ako, parang kami ni Wela, parang sobrang na-depress din kami nung time na yun kasi nga, yun nga, nag-move na lang yung wedding. So, ayan, kaya napasarap. 2020 na yung balik. Kala ko pandemic pa rin pero hindi pala. Pero yun, at least nandito pa rin tayo, no? Yes. Ng after pandemic kasi yun nga, mayroon talagang hindi na nagtuloy na mga photo and video or coordinator nung dati natin or parang tinamad na nag-iba na ng business, di ba? Yes. At least tayo nandito pa rin, di ba? Nice. So, yung 300 weddings yun. Ulit-ulit. Uy, baka maniwala sila. Joke lang. May tanong pa si Imon. Biro lang yun, ha? Ayan. Ang sabi ni Ibon. Saan na ba? Iman, active ka ha. Try mo na. Dapat nandito kayo. Oh, 60 bookings daw. Sabi ni Luis. Ayan. Hindi, pero nakakagulat yun, ha? Kami rin. Kahit kami rin, nagulat. nagulat din naman kami ng ganun. Parang tanggap na kami ng tanggap. Pirma ng kontrata. And then, 60. 60. Wow. Yun yung pinakamalaki. Tapos yung mga sumunod. Kasi 7 years kayong top booker, eh. Paano ba ilan ba yung nila para maging top booker sa getting married? Parang, ang sa tanda ko, yung pinakamarami 60, tapos yung isang year, 40. 40. Oo. Pero top booker pa rin kayo. Top Ibig booker sabihin, pa rin yung kami. 16 nyo, pinakalayo nung gap from dun sa next. Lakas, Diba? yun yung malakas talaga yung... Sobra. Diba? Tapos, that time, yun, walk-in or kinakausap nyo na siya? Both. Merong kausap na, tapos merong walk-in, no? Pag walk-in, paano nyo inaano yung mga tanong sa inyo normally pag walk-in? Gano'ng katagal na. Yung Ilan talagang kayo sa hindi kayo kilala. team? Oo, ganun. Ilan kayo sa Oh. team? Naka-experience na ba kayo ng wedding sa ganitong lugar? Yes. Yun usually.
Sino nagko-close sa inyo ng deal? Kami. Lahat kayo. Halimbawa, busy siya. Sa'yo pupunta. Ikaw na automatic parang yung ganun. magiging head nun. Oo. Or Pag sa bridal Depende fair, pa hindi rin. pa eh. depende pa rin. Oo. Unless na ko na rin nga, yung friend ng Requested. ganito, requested, ganyan. Turuan nyo nga kami paano ba maging closer dun sa bridal fair. Yung feeling ko yung Kasi kami nagbibigay lang kami flyers eh. Oo. Pinaka-strategic doon yung pwesto mo. Oo. Kasi kailangan daanan ka. Oh. Tsaka parang, yung, dati kasi, nag-start kami ng bridal fair namin. Oh guys, tip to sa mga nagba-bridal fair dyan. Lahat ng gamit namin sa fair, hiniram lang namin. Nasa Oo. bahay. Nasa bahay. Cortina. ganyan. Cortina. Nanghiram pa kami Foldable ng Yung chairs. upuan namin, yung pambata. Oo. kiddie chair. Tapos yung parang cabinet, hiniram pa namin yun sa chapter 1. Chapter 1. Sa kabila. Sa kabila, oo. Oo. Yung ganun. So, talagang hindi namin in-expect na may mag-book Ito yung sa amin. first bridal fair. First niyo. bridal Bridal fair. Anong year yan? Hindi nyo naman 2014. Oh, mga ganun. 2013. Share pa kami ng booth no ni Ana Isip. Oo. First bridal fair nyo, ilan yung nabook nyo? Tandaan nyo Parang pa? mga 20s. 20? Mataas na rin Ish. na. But Parang hindi ganun. namin alam yung how we will be a top booker. So, Oo. hindi kami naging top booker nung first. Kasi hindi namin alam kung ano yung dapat namin gawin. Dapat nyong gawin. Oo. Yes. Pero no second year, aggressive Alam niyo na, Oh, Oo, alam na ito na. na. Ganito pala yun. So, Yun na yun. That Oo. started it. Mabibigyan nyo ba kami ng tip para maging top booker din kami? Chumiga lang. Chumiga lang, no? Oo. Oo. Di ba? Dapat di ka mahiya doon sa mga dumadaan na... Yes. Disheartened kasi di ba pag nagpa-flyering, Oo. tapos inisnab ka, parang, oh my God, nakakababa ng moral. Lalo na sa atin na tayo may-ari nung, nung business, di ba? Abot lang Yes. ng So, abot Abot lang ka kasi lang. hindi mo alam kung sino yung Sino, darating. totoo naman. Tsaka minsan babalikan ka naman nila pag nabasa nila. Oo. Magkano na... Ay, hindi. Wag na natin na yung rate nyo. Baka magulat ako. Baka sabihin ko, mayaman na talaga kayo eh. Uy, grabe yun siya, oh. Parang, yung ibang couple, hindi na kailangan coordinator. Kaya na ng bridesmaids ko yan. Diba? Kaya na ng photo video yan. So, okay ba kasi inyo yun? Yung ganong ideas? Sila naman mahirapan no? Oo, I guess, correct. Oo. Depende pa rin kung gaano ba simple yung wedding or Oo. gaano nila kayang i-reinforce yung entourage nila and family nila to do the coordinator Yes. roles. Tsaka Oo. yung mga suppliers din. Kasi yung, kumbaga, yung ibang task na supposedly sa coordinator, magfo-fall yan sa supplier eh. Oo. So, kumbaga, kung Lalo kaya yun, yung unang una, pag photo video, yung timeline sa inyo mapupunta yan. Yes. Nagkaroon kami ng wedding noon sa Manila Cathedral. Okay, ano? Si Chichi. Chichi. Ay, di sa San Sebastian. Hindi, Cathedral, Cathedral yun. yun. Ay, Manila Cathedral. Cathedral yun. So, parang kami yung naunang wedding. Tapos nakita namin yung, di ba sa Manila Cathedral, ano yan sunod-sunod yan So nakita namin yung isang wedding, walang coordinator. Tapos yung nagpapapila, parang siguro, feeling ko taga-abroad sila Oo. So, tinatry na lang ipapilayan yung mga tao. Parang walang nangyayari. Pinapila namin. Tapos, maglalakad na yung bride. Dapat, nakasakay pa rin sa kotse. Sa kotse. So, sinundo namin, niready namin. Kami yung Galing. Oo. Ang bait nyo naman. Kawawa Kawawa, no? Tapos, Manila Cathedral pa. Manila Cathedral. Yes. Tapos yun, sakto yung makeup artist noon pala. Si Chichi. So, yun. Thank you naman siya. Oo. Ano yung pinakaayon nyo ginagawa ng potted video? Sabi ni Matlin. Ni Madly. Oo. Ano? Timeline talaga. Timeline. Oo. Ayaw nyo nalilate, no? Lalo na yung paalis yung O yung bride. humihirit. Oo. Tapos ang layo nung... Oo, yun talaga yun. Diba? Tapos Hirap pag naliti nun. naman sila yung sumasagot sa Oo. simbahan. Totoo Or sa naman. family. Oo. diba? Yes. Yung sa timeline talaga. Timeline, no? Dapat sumusunod. Oo, kasi yung crew meal, dagdag. Madali Yung na lang. crew Madali meal, na madaling yung solusyonan Oo, pwede naman kayo magpapagrab ng crew meal. Pero yung oras kasi hindi na mababalik yan eh. Yes. Oo. Tsaka yung mga gamit. Ako talaga yung pet peeve ko yun eh. Yung bibigay sa'yo ng maayos, tapos hanapin mo. Nasaan yung ganito? Binigay po namin sa coordinator. Sino? Sino siya? So yung gano'n. Tapos yung hahanapin yung para kaming Yes. naghahanapan ng, kunwari minsan yung photo, ay, eto na po yung sing-sing, tapos yung video. Nasaan po yung sing-sing? Yung gano'n. Yung naghahanapan kami. So parang sana, pag tinurn over sa inyo, yung
babalik nyo din siya. Oo. Na Kompleto. kompleto. Oo. Kasi minsan, nasan yung sing-sing, makikita namin nakapatong sa table. Or nasan yung mga kandila na iwan dun sa parang, kunwari kung nag-shoot sa labas, yung mga ganun. Or yung iba, ginagawa sa kama, ilagay nyo lahat sa kama or sa isang table dun sa... Oo. Yun, dyan nyo ibalik, di ba? Oo. Dyan nyo ibalik. Huwag yung ibalik sa CR o sa... Oo, kasi naiintindihan naman namin, parang part na rin ng photo and video shoot yung flat lay So, parang minsan yung mga brides and grooms, may mga pine-prepare na sila. So, parang minsan, sana yung ibabalik siya ng ayos, yung ganun. Yun. May time na ba kayo ang nag-terminate ng contract? Kasi ayaw nyo yung couple. Nag-terminate na. Ako hindi pa. Hindi Wala pa. pa. Naisasalba naman. Naisasalba naman. Kami meron na. Tinerminate nyo. Oo. Kasi, Ayoko nang i-shoot. Binalik ko lahat yung bayad. Medyo hindi ko kasundo yung bride. Yun. Meron kaming ganun. Ayan. Ano yung tip na mabibigay niya sa couple? Siyempre, dati isa-isa kayo. Na para mapagaan or kung nag-propose sa akin yung boyfriend ko ngayon, ano yung pwede kong gawin na pwedeng preparation ko? Meron ba? Sa dami. Priorities, I guess. No, number 1. Parang, yung pagpaplano nyo ng wedding, hindi naman siya show eh. Dapat, the wedding will be between the two of you in preparation of your new life as husband and wife. So, parang, wag nyo siyang masyadong i-detalye na hindi nyo na na-enjoy yung planning together. Wag mag-overthink, no? Yeah. yes. Di ba? Totoo yun eh. Kasi parang ini-imagine mo yung kasal mo, pero ino-overthink mo siya na paano pag ganito mangyari. Di ba? Ang dami. Nakaka-praning. So, ayun, kahit sa namang bagay, no, huwag kayong mag-overthink. Di ba? Miss Abby? Well, budget planning talaga. Parang pag-usapan nyo kung magkano ba talaga yung isa-set nyo for... Ano ang ideal budget for wedding? Manila? Naku, iba-iba talaga Ang hirap mag-put ng price kasi parang... Minimum. Hotel? Hotel? Garden wedding ako. Minimum. Kasya na ba ang 1 million? Pero wag tayo sa Manila. Wag sa Manila. Pag sa Manila, magkano that budget? 1.5. Minimum. Talaga ba? Garden eh. Baka Garden yung naman 5 nun, photo video pa lang. Oo nga eh. May iniisip ko Yan nga, eh. kasi depende rin talaga sa priorities. Venue ba? Ano ba Minsan talaga kasi gown pa lang. Ano ba talaga yung Clad. magagasasan nyo? Ano na yung pinakamahal na wedding na nagawa nyo? Magkano inabot? Ako sa tanda ko, 9. 9M. Manila. Mga ganun Manila. 9. Mga ganun. Ganon din. 9 to 10. 9 to 10. Oo. Grabe. Para maisip mo. Grabe sila. Oo. So parang, yung sa akin naman, kasi madami siyang guest. Kasi ng hotel. Politician niya, no? Hindi. Hindi. Hindi siya politiko. hindi. Pero marami kasi silang guest. Yung parang yun ang sinasabi namin na pag madami kang guest, malalaki din yung budget mo kasi you have more mouths to feed. Tsaka pag mas madami kang gusto, mas magbo-bloat yung budget mo. Diba? Parang ako, may narinig ko lang naman sa coordinator. Destination wedding din. Ayoko nang banggitin ko sa lugar. Nag-uusap lang yung coordinator na yung stylist nila, 15 million na yung nagastos. Kasi from Manila. Dinala doon sa lugar na yun. Di ba? Posible. Yes. Ayun, takat kita dahil sa budget Sige, tuloy mo na kung ano yung maano mo sa... Tsaka, pag-usapan nyo talaga kung ano yung gusto nyo. Minsan, naalala ko mag-meeting kami, tapos parang tatanungan sila, ikaw, Han, anong gusto mo? Sabi niya, hindi, ikaw, kung anong gusto mo. Parang, sa meeting to, no? Oo, sa meeting, parang, gusto mo nang tumayo. mag-decide na kayo, ano ba talaga gusto nyo? Okay, guys, kapil lang ako dyan, sa kabila. As in, yung ganun sila, ikaw, Han, hindi, ikaw. Sago mag-aaway na. Sure ka, yung sagot eh. Sure na ka ba dyan? Ay, sorry. Kumbaga, bago makipag-meeting, planchahin nyo na. Hindi, mag-usap. Mag-usap kayo kung
ano yung gusto nyo talaga. Yung mga ganun. Halimbawa na hindi nila mapagkasunduan Ako na yung magdedesisyon para sa inyo. para sa inyo, di ba? Oo, kasi minsan tatanungin ka din naman nila, ikaw, Miss Abby, anong Oo. ano mo? Sabi ko, ako. Pero minsan pag sinabi ko, ito gusto ko, ay, hindi, sige, ito na lang. Okay, di sige, kung anong gusto nyo pa rin. Siyempre, yung pa rin naman na masusunod. Kumbaga sa meeting, planchado na yung gusto nyo mangyari sa wedding nyo. Sasabihin na lang namin kung possible ba o hindi. Kasya ba yun sa Budget na inisip mo. Tapos kung pwede pa tayo magdagdag, di ba? Yes. May say ba kayo sa photo video? Kasi halimbawa, may style tong si bride or si groom. Nagsasuggest ba kayo na ito bagay sa inyo? Yan. Kasi nga, pag story yung gusto, hindi mo naman pwedeng bigyan niya ng power intro ng fashion, di ba? Ayan. Or although nag-story din naman yun. Pero kasi, mas focus sila. Pero halimbawa, story yung gusto nila, pero gustong-gusto nila yung studio na yun. Ako sinasabi ko pa rin sa kanila na, i-meet nyo. Kasi, syempre, I'm sure, kaya nyo naman lahat gumawa ng kahit anong klaseng video eh. So, kung may gusto talaga nila yung certain supplier na yun, parang mag-usap kayo. Kasi hindi din naman pwedeng, ito lang kasi yung alam ko. Makaialam din yung Yes. Tapos may recommend pa kayo na iba, no? At baka hindi nila alam, no? Mama RB. Yung sa akin, so yung budget, yung parang kailangan at the end of the day, isipin mo para saan, para kanino yung ginagawa mo. Kasi parang kampi kayo lagi dapat eh. Oo. Yung ganon. Yung nga yung sinasabi ko, walang perfect wedding, perfect love lang yung meron. Perfect love yung dalawa. Ay. Yes. Boss, nakikinig ka ba sa perfect love? Shout out kay JB. Yun nga, kasi parang, parang dapat parehas kayo ng gusto. Yung parang yung guy sinabi ni Abby na, Han, ikaw, yung dapat kampi kayo, dapat parehas kayo. Kasi yung wedding nyo, yun yung parang it's a reflection of your personalities eh. Dapat hindi kayo nagka-clash, gano'n. Yung parang hindi pwedeng, although may mga na-encounter kami na, sige ko anong sinabi ni bride, yun na lang. Gano'n. Pero syempre, we will also like to hear the voice of the groom. Kasi aron yung dalawa, di kung siya lang masusunod, didibo na lang niya yun. Diba? Oo, pinabayad ka na lang niya. Escort na lang siya, no? Oo, escort na lang siya. Yes. Ayun, may tanong si Nol, ano yung pinaka-challenging or hardest couple experience na na-experience nyo sa wedding? Si Nol to Louis Nol. Bride namin yun. Bride nyo nga yun. Saya ng wedding. Hi Nol, hi Louis, hi Weslu. Ayan, si Weslu. Pinaka-difficult na couple. Huwag ka na lang magsabi ng pangalan. Sa bagay, hindi naman. Di mo sure. Di mo sure. 3,000 na yung viewers natin. 3,600 yung views. Pinaka-difficult na couple, yung di makaintindi. Paano hindi makaintindi? Nag-explain ka na eh. Parang may wedding ako na, yun, garden wedding na naman. Umuulan. Siyempre, hindi kasi makapag-set up yung stylist hanggat hindi kayo magde-decide kung papasok na ba tayo. Yung sagot sa akin, okay lang na mabasa kami. Ganon. Tapos yung hihirit yung mga entourage na, sige, go, okay lang kami mabasa. Tapos parang isip ko, sure kayo, okay lang kayo mabasa. Yan, yung mga ganon, yung hindi makaintindi, yung parang sasakyan na lang din nila yung yun. Parang ako okay lang ako na mabasa. Pero syempre pag yung guest ninyo nabasa, wala na. Makeup mo rin, 'di ba? Pangit ka na all the way. Tsaka yung photo video, hindi naman ako papayag na sugod ko yung ulan doon sa camera. Yung camera ko kasi, 'di ba? Ayan. Okay. Nol, sana nasagot. Hindi kayo difficult. Sabi Huwag ko, kayo hindi mag-alala. kayo Hindi kayo difficult. Ayan si JM, nagpadala ng stars. Yes, thank you, Kasin. Thank you, Kasin. Ay, nagpadala rin pala si Nol ng stars. Thank you, Nol. Yan. Magkano pinadala ni Nol? 150. Yes, thank you, Nol. Ayan. Ito, paano nyo po sinishare sa couple yung vision nyo for their wedding?
Sa tanong ni Imon. Padala siya ng star para sa tanong na to. Grabe. Ayan. Ako kasi, I get the direction from them. Mm-mm. Tapos, pag nakuha ko na yung, kasi ang daming nakikita ngayon, di ba? Sa social media, Pinterest, ganyan. So, pag nakuha ko na yung initial thoughts nila, dun ko ipapasok yung, okay, parang ito yung nakikita kong bagay, napasok sa budget, na feeling ko ma-appreciate ng lahat. Not just you, but also your family, your guests. Yun. Same. Parang, kumbaga, kung ano pa rin yung gusto nila, imo-modify, tsaka bibigyan mo lang siya ng structure. Oo. Yun. Kasi syempre, at the end of the day, wedding pa rin nila yun. Sila pa rin yung client, sila pa rin yung masusunod. Ikaw, guide ka lang. Guide lang. Oo. Tsaka yung maganda kasi ngayon, marami na silang nakikita. Mm. So, yung Medyo yung alam maganda na nila, tsaka no? pangit. Maganda kasi marami siyang nakikita. Yes. Pero pangit kasi, minsan yung nakikita nila, hindi naman siya applicable doon sa wedding nila. Sa wedding nila. So, parang ikaw yung konsensya nila. Yung gano'n na parang hindi porket maganda yan sa Instagram or hindi dahil maganda yan sa TikTok, maganda na rin yan para sa'yo. Tama naman. Yes. Kumbaga, yung damit nyo, nakita mo sa Canada kinasal, naka-winter. Yes, So, diba? O kaya yung mga silk dress na hindi naman bagay, diba? Yes. Yung kulay, di ba? Yes, yung mga kulay, ganyan. Kasi minsan merong bride na gusto ko, ayoko ng white dress. Meron Yung ba mga kayong ganun. gano'n? Yes. Di ba? Parang, para sa akin, parang debut na yung nangyari kasi pag gano'n. Di ba? Parang iba yung, pero kanya-kanyang trip yan eh. Wala tayong magagawa. Di ba? Pero yun lang. Any, advice na mabibigay nyo sa ating mga co-supplier or co-coordinator para sa ikabubuti ng lahat? Dahil joke lang. Hindi, yan, para For peace and harmony. Hindi, pero ayun, piece of advice na pwede nyo ibigay sa amin? Working together is very important. And don't burn bridges. Yes. Kasi you will always work with them in the future. Yes. So, hindi lang to for coordinators and photos and videos, sa lahat. Sa lahat, no? Even down to the cocktail suppliers, Oo. na photo man, ganyan. Mm. Alam mo yun, it's important to establish good communication para hindi kayo magkakaroon ng misunderstanding on the day. Ganda nun. Yes. Grind lang ng grind. Mm. I mean, hindi kasi yung iba nga parang nadidishearten, ganun, pag walang booking. Oo. Ano lang, grind lang ng grind. Tsaka syempre, tiyaga lang din talaga. I mean, sa lahat naman, hindi naman nakukuha overnight lang eh. Yes, actually. Parang tagal na rin namin, pero, di ba, hindi pa din naman namin masabi na nandun na kami sa top or ano. Nasa top na kayo? Talaga. Thank you so much. You're one of the top wedding suppliers sa Pilipinas. Thank you. Yeah, sa planner. Pero dapat, hindi kayo matatapos sa top. Oo, kailangan, pa rin eh, innovate ka, kailangan, yun, Relevant. Yun yung pinakamahirap mag-stay. Yung nasa top ka. Yan. Kaya kailangan nyo i-maintain yan. Pero nakikita ko naman sa inyo, mukhang mga 10 years, 15 years pa yan. Sana. Oo. sakit na ng likod ko. Kaya pa yan. Bata pa kayo. Diyos ko po. Ako nga, Kaya ako nakasombrero eh. Puti na yung buhok ko eh. Take care of your health. Yun. Kasi parang sa atin kasi, sanay tayo ng sunod-sunod, ganyan lagi. Yun nga, grind ng grind. So, parang madami ng mga wedding suppliers ngayon na sobrang nakakatuwa kasi lahat sila nagiging active. Yun. So, parang continue na alagaan natin yung sarili natin for our families, for our clients. Kasi syempre, kunwari, may sakit ka. Diba? Although, it's something na inevitable and it usually happens. Pero, maapektuhan yung team mo, yung wedding mo. So, parang aside from that, take care of your health. Take care of yourself also. Ganda. Health. Burn bridge. Ano yun? Grind. Grind. Yes. Grind. Tiyaga lang. Oo. Kasi yung iba parang, yung iba, grind naman ng grind, pero wala nangyari. Pero hindi naman nila alam kung kailan yung peak di ba? Yung may biglang ganun eh. Hindi na, may biglang pitik. May pitik di ba? Parang nung tayo, sige, trabaho lang tayo, okay lang. Sakto lang kinikita. Pero may time na, parang
mo okay na. Di ba? May ganun no? Tsaka yun nga, yung cancel culture, medyo pangit yun, di ba? Yung pagka hindi mo trip yung supplier, ganyan. So, yan. Ayun, saan na nila kayo makikita? Pwede kayong mag-promote dito. Wow, saan tayo Yan, makikita? Instagram, yan. Instagram, Facebook. Tapos, tinatry naming i-revive yung aming TikTok. Yes. Kasi parang, apparently, meron palang mga, nakikita ko ng mga nagbe-message, mga nagpa-follow. So, parang before kasi, di namin maisip, paano ba gamitin tong TikTok na to? As a tita. Pero, since si JB, parang siya talaga yung nagpo-push sa akin na, hindi i-revive mo yung content ng KTG. Kasi ngayon, parang, importante din na, yun nga, visibility. Kailangan talagang, lalo na yung mga Gen Zs ngayon, mas mas marami na silang avenues on how to find you. So, dapat you have to be everywhere. Ganun. Yeah, yung Gen Z na yung mga kinakasal ngayon Yes, diba? oo. Yan. Nasa 2,000 na yung birthday nila Yes. Pag gano'n na, parang kakabahan ka na. Ayan, Instagram mo. Yung Instagram namin, at Kiss the Girl Events, tapos personal at RBP Delgado. Instagram and Facebook? Facebook, Instagram, same. Personal. Diba? Oo. ABC Basa, ABC Basa. Yun lang yun. Yan, Instagram and Facebook. Instagram yun. Cese Mariano. For Instagram, Kiss the Girl Events sa Facebook and sa TikTok. Yes. Yun. Thank you very much. Yes, thank Yan. you. May gusto pa kayo dagdag? Saan kami? Si RV. Kami ni RV nasa Electric Studio. Lagi kami nasa Electric Studio. Sa gym. Ayan. Yes, as a cyclist addict at cyclist. Wow, naman. Yeah. Addict sa ganun Ako sa BF, sa Prime Fitness. Nag-shoutout ako. Electric Studio, Molito. Studio. Ayan. Sige, yung mga gusto niyo shoutout. Shoutout daw tayo ng mga friends natin. Oo, Ayan. Marami yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Nasa na ba? Mga anak Oh, ko, yung team nanonood. Go. Ayan. Shoutout yung mga team. Yun si Nina. Ayan. Natin ang mga May year-ender Si po Nina ba tayo kanina pa yan? ulit? Wala po. Wala po. Next year post. Pero kala ko may gagawang iba. Hindi ba sinagot nila, Hindi pa kami nila sure. Tofi? not sure. Yan. Yan, yung team nyo. Pasalamatan nyo yung team nyo. Thank you so much. Thank you, team, dahil Thank you, team. Thank you, team. Nandiyan pa rin kayo at yung mga init ng ulo namin minsan. Mga toyo. Kayo yung sumasalo. Yes. Hindi man lumalabas sa wedding or hindi nakikita ng couple. Sila talaga yung tunay na sponge namin. Oo, totoo naman. Ayan. Sino ba mga Thank you, natin? team, KTG, mga candy. Shoutout nyo. Sino ba yung mga team Alam na ko si yan? Jam nandito. Ako, Si Ano? Cathy. Si Cathy ba nandyan? Yes. Nanonood. Hi, Cathy. May mga bride tayo na nagpapa-shoutout. Si Trixie. Yun. Nakakita. Ayan. Trixie! Oo, si Trixie and Benjo. Ang ganda ng wedding nila sa Manila Pen kasi super personal. Ma'am Se, Talaga parang pag paki-shoutout ng nakita mga mo anak yung mo. wedding, Ay, ito na alam nga. mo na ano nila yun. Sila yung nag-curate nun. Ganon. Nice. Hi, Nina, Tasha, baka si Renz. Yeah. Love you. Yan. Ayan, sino pa ba? Charina, hello. Alam ko marami kang trabaho, but thank you for watching. Yes, si Cha. Si Angela, yan. Shoutout mga be. Ma'am Shi, Ma'am shout Shi. out. Si namin dyan. Hello. Ay, ano ba yun? Ayan. Narinig ko siya. Oo nga Sino pa ba? Nico, hello. Ayan, yun, Thank you for sakto. tuning in. Grabe. Thank you. Cha, Andrada, Ma'am Shi, maraming salamat sa stars. Ayan, next week, si Ace Ranching, coordinator ulit ang ating guest. Let's go, Great Let's Sunday! go, Great Sunday. Yan. Maraming salamat din sa aming mga sponsor, CinemaWorks, Aperture Philippines, Paparazzi, ano pa ba? Mesh, Manila, and Stellar Story. Thank you, sponsor. Yun. Thank you very much and see you next week.